Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsama-samahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po natin pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2061 hanggang 2080. Kabanata 2061. Ang sagradong organisasyon ay gumawa ng isang pagkilos. Natigilan, hindi makapaniwalang tumingin ang nag-aalalang si Zoe sa kaharap niya. Hindi siya si Levi. Then, bakit ngayon mo lang sinabing Levi ka? Hindi ako naniniwala. Sigurado akong ikaw si Levi. Napukaw ang emosyon ni Zoe. Hindi niya matanggap ang lahat ng bagay tungkol sa lalaking iyon ay kahawig ni Levi, pati na ang kanyang katawan at boses. Nakilala ang reaksyon ni Zoe, ibinaba ng lalaki ang kanyang maskara, na nagpakita sa kanya ng hindi pamilyar na mukha. Nagulat si Zoe. Sino ito? Sino ka? Agad niyang tanong habang nag-iingat. Nandito kami para iligtas ka bilang paggalang kay Levi. Sundan mo kami. Hindi nag-iwan ng pagkakataon ang lalaking iyon para tumanggi si Zoe. Kung nandoon si Levi o ang Seven Fiends, malalaman na nila ang mga tao ay talagang Death Fiend, isa sa 18 Dark Angels of Sacred Organization. Ito pala ay utos ni Dark Emperor para sa Sacred Organization na iligtas si Zoe. Sa 18 madilim na anghel, 6 sa kanila ang dumating. Walang mag-aakala na makikialam sila. Kahit hindi si Levi. Sa balitang may problema si Zoe, agad siyang sumugod para iligtas siya. Gayunpaman, hindi na siya naglalaho at nagmamasid sa daan. Hindi pa niya nakita ang mga ito. Kahit pamilyar ang mga ito, hindi niya maalala kung sino sila. Silang apat talaga ang apat na Dark Angels. Ang kanilang gawain ay pigilan si Levi habang si Death Fiend at ang iba pang mga mandirigma ay nagligtas kay Zoe. Batay sa alokasyon ng lakas tao, halatang mas mahirap pigilan si Levi kaysa iligtas si Zoe. Nang malapit nang makalaya si Levi mula sa pagharang ng apat na mandirigma, umatras sila. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Levi at nagmamadaling pumunta sa lokasyon. Kasabay nito, si Bruce at ang kanyang mga tauhan ay galit na naghahanap sa paligid. Naligtas si Zoe. Nang makita iyon, natarante si Levi. Akala niya ay mga tao iyon mula sa Lab of Gods. Parang nagkamali ako. May ibang kasangkot dito. Kaya pinigilan ako ng apat na lalaki para iligtas ng iba si Zoe bago ko magawa. Pero ang mahalaga ay alam nilang buhay ako. Sino sila at ano ang gusto nila? Sa takot sa pag-iisip, si Levi ay napawisan ng malamig. Naalala niya kung paanong may nagligtas sa kanya ng muntik na siyang tumambad sa harapan ni Zoe noong nasa Golden Port Island siya. Siguradong alam ng mga taong iyon na buhay pa ako. Ngunit kung hindi ay nalaman niyang wala silang ibig sabihin at sa halip ay sinisikap niyang ilihim ang kanyang pagkakakilanlan, upang maipagpatuloy niya ang paggawa sa kanyang plano. Lalo pang napatunayan na totoo iyon nang hindi pa siya nakatagpo ng anumang mga hadlang o panghihimasok pagkatapos noon ng ilang panahon. Dapat alam din ng mga taong ito ang tungkol sa aking pagkakakilanlan, at iyon ang dahilan kung bakit nila ako pinigilan at sa halip ay iniligtas nila si Zoe. At kahit alam kong buhay ako, hindi nila ako inilantad. I wonder kung ano ang motibo nila. Kahit na hindi masabi ni Levi kung kaibigan o kalaban ang kabilang partido, at hindi rin niya matukoy ang motibo nila, natukoy niya na mayroong dalawang grupo ng mga tao, isa sa mga ito ang nagligtas kay Zoe. Samantala, matagal nang hinahanap ni Bruce at ng kanyang mga tauhan si Zoe ngunit walang resulta. Gayunpaman, mas marami o hindi gaanong nakamit nila ang kanilang motibo, pagpapatunay ng lab ng mga kapangyarihan ng Diyos. Dahil kahit na ang isang tulad ni Zoe ay magtamo siya ng ganitong malubhang pinsala, malamang na namatay siya kung hindi siya nailigtas. Iyon ay lalong nagpatibay sa kanila na walang sino mang maglalakas loob na lumapit sa Diyos. True. Kahit na hindi malaman ni Bruce kung sino ang nagligtas kay Zoe, sigurado siyang hindi si Levi ang taong iyon. At sa pagkakataong ito, tama siya.
Ang buong mundo ay naguguluhan tungkol sa kung sino ang eksaktong namagitan sa bagay na ito. Hindi kaya ang mahiwagang puwersang iyon. Nagpapakita na ba sila sa wakas? Maging ang Cardinal Hall ay naguguluhan tungkol dito. At saka, alam din ni Levi ang tungkol sa kung paanong may nagpanggap na siya para iligtas. Boss, sigurado akong makikipag-ugnayan sila sa atin. Dapat may motibo sila para iligtas si Zoe. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2062. Ang plano ng Dark Emperor. Ang pagsusuri ni Phoenix ay nagkaroon ng maraming kahulugan para kay Levi. Ang acting that way kahit alam nila ang existence ko ay nagpapakita lang na may motibo talaga sila. Malaki ang posibilidad na darating sila para hanapin ako sa lalong madaling panahon. Pero sino kaya ito? Hindi niya moari kung sino ito, at hindi rin siya makapaniwala na mayroong higit sa isang grupo ng mga tao na nakakaalam na siya ay buhay. Kakaiba ang pakiramdam niya sa hindi nila paglalantad sa kanya. Naisip niya na malamang na siya ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam sa mga taong iyon. Pero may posibilidad din na may pakinabang pa rin siya sa kabilang partido. Halimbawa, ang paggamit sa kanya upang harapin ang Lab of Gods. Samantala, dahan-daang iminulat ni Zoe ang kanyang mga mata. Ang ikinagulat niya ay ang mga sugat niya sa katawan ay lalong gumaling, at siya ay naging mas masigla. Buhay ako, ngunit sino ang nagligtas sa akin? Ginawa ba nila ito dahil kay Levi? Matapos imulat ang kanyang mga mata, natagpuan ni Zoe ang kanyang sarili sa isang silid na madilim. Ang kapaligiran sa silid ay hindi kapani-pani, walang kakaiba at nakakapanghina ng buto. Mayroong ilang mga random na mural sa dingding, at kasama ang mga iyon ay hindi nagpapakita ng mga salita at simbolo. Mukhang nakakatakot. Ikaw ay gising. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Sino ka? Nasaan ka? Nagsimulang magpanik si Zoe dahil hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ang boses. Huwag kang mabalisa. Ako ang nagpapadala ng isang tao para iligtas ka. Kilala ko ang asawa mo, kung tutuusin. Minsan ko na siyang niyaya na sumali sa organisasyon ko noong nabubuhay pa siya, pero tinanggihan niya noon. Ito ay walang iba kundi ang Dark Emperor ng Sacred Organization. Ang hindi niya isiniwalat sa kanya ay ang katotohanang buhay pa si Levi. Dahil doon, unti-unting nalulusaw ang kaba sa loob ni Zoe. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang mga bantay. Sigurado akong iniligtas niyo hindi lang ako dahil sa asawa ko. Ano pa ba talaga ang motibo mo? Tama iyan. Tatanungin kita, nakita mo na ba ang kapangyarihan ng Lab of Gods? Oo, tumanggaw si Zoe. Ngunit iyon lamang ang dulo ng malaking bato ng yelo. Hindi mo maiisip kung gaano kakilakilabot ang Lab of Gods. Ni hindi mo magagawang patayin si Bruce, pati na ang pagsira sa Lab of Gods. Imposible. Nang marinig iyon, nalungkot si Zoe. Naisip niya na ang pag-iisa ay nagdala sa kanya ng sapat na kakayahan upang maghayganti. Sino ang nakakaalam na muntik na siyang mawalan ng buhay? Sa pag-iisip pa lang kung gaano kalakas ang kanyang kalaban, si Zoe ay nawalan ng pag-asa habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Makapaghiganti pa ba ako? Alam na hindi pa niya naiisip ang trump card ni Bruce, walang paraan na makakalaban niya ang Lab of Gods. Napuno ng kawalan ng pag-asa at desperasyon si Zoe sa pag-iisip kung paanong hindi siya makakapaghiganti kahit alam niya ang pagkakakilanlan ng kanyang kaaway. At nababaliw na siya tungkol dito. Habang siya ay mas lalo pang lumalim sa depresyon, isang boses ang tumunog sa kanyang tabi. Tatanungin kita, gusto mo pa bang ipaghiganti ang asawa mo? Siyempre, matigas na sagot ni Zoe. Natatakot ka ba sa Lab of Gods? Nag-alinlangan si Zoe ngunit agad itong nakasagot sa sumunod na segundo. Kahit na ang kamatayan ay kasiyahan kung maipaghiganti ko si Levi. Malaki. Kahit malakas ka, wala ka pa rin kumpara kay Bruce o sa Lab of Gods. Sinasabi sa akin ng aking mga obserbasyon na 70% lang ng iyong potensyal ang nailabas mo. Bukod pa rito, masyadong old school ang mga paraan ng pagsasanay ng The Cardinal Hall, isang wizard upang makialam sa iyong mga damdamin, at ang iyong mga kakayahan ay lubhang maapektuhan. Ito ay kasing dali ng isang piraso ng cake na kitilin ang iyong buhay. Napatulala si Zoe doon. Paano niya nalaman ng malinaw ang iniisip ko? Ano ba talaga ang gusto niya? Alam ko kung ano ang nasa isip mo. Hayaan mo akong magpakilala pagkatapos.
Ang lugar na ito ay sacred organization, at ako ang pinuno dito. Yung iba tinatawag akong Dark Emperor. Binabati kita, Zoe. Naipasa mo ang aming pagsusulit, at ikinalulugod naming ipaalam sa iyo na mayroon kang mga kwalifikasyon upang sumali sa sagradong organisasyon. Sa pagsali sa amin, mailalabas mo ang iyong buong potensyal at maipaghiganti mo si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2063, isang miyembro ng sagradong organisasyon. Dahil sa inis sa mga bagay na binanggit ng Dark Emperor, si Zoe ay nagsimulang manginig sa galit at kinuyam ang kanyang mga kamao ng buong lakas. Gagawin kitang isang taong may gumawa ng hamanin ang Lab of Gods. Papayagan kitang ilabas si Bruce at ang mga miyembro ng Lab of Gods para ipaghiganti ang asawa mo. Sa kabila ng mapang-akit na alok ng malisyosong lalaki, may pagdududa si Zoe at alam niyang iba ang nasa isip ng lalaking nasa harapan niya. Alam ang mga bagay na tumatakbo sa kanyang isip, tiniyak siya ng Dark Emperor na may masamang ngiti, kailangan ko ng isang mahuhusay na miyembro para sa sacred organization. Kukunin kita bilang aking apprentice at bibigyan kita ng pabor dahil ang mga mula sa Lab of Gods ay mga kalaban ko rin. Huminto siya sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita. Pagkaraan ng ilang segundo, binanggit niya, buti naman tanggihan mo ako. Kukuha ako ng mag-uuwi sa iyo. Ngunit natatakot ako na hindi mo siya mapaghiganti hanggang sa araw na pumanaw ka. Anyway, kung magbago ang isip mo, you're always welcome to visit me another visit. Ha? Seryoso ba siyang sinasabi sa akin na ililibre niya ako? Sa sinabing iyon, hindi ko na makukuha ang aking mga kamay sa kinaroroonan ni Bruce at ng mga miyembro ng Lab of Gods kapag umalis na ako. Walang paraan para makapaghiganti ako sa mga kakilakilabot na kalaban. Kung mananatili ako at tatanggapin ang alok ng masamang lalaki na ito, maipaghiganti ko ang lalaking mahal ko kahit papaano. Pagkatapos ng lahat, sapat na silang malakas para ilihim ako noong ako ay nakulong. Wala akong pakialam kung may mabisyo silang gagawin basta maipaghiganti ko si Levi. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, inihayag ni Zoe sa tuktok ng kanyang mga baga, ay cider mo itong deal. Malaki, kailangan mong magpabinyag. Opisyal ka ng isa sa amin kapag tapos na kami. Kuwit-kuwit, dahil dito, naging bahagi ng sacred organization si Zoe. Wala sa Fiend ang nakakaalam sa layunin ng Dark Emperor mula noong na-recruit niya si Zoe bilang opisyal na miyembro ng sacred organization. Noong una, inakala nila na kinuha siya nito para makita si Levi mula sa pagtatago at sumali sa sacred organization, ngunit walang binanggit ang Dark Emperor tungkol kay Levi. Sa halip, iniabot niya ang sanga ng oliba kay Zoe at hiniling sa kanya na sumama sa kanila bilang kanyang apprentice kapag hindi pa niya ginabayan ang iba sa mga nakaraang taon. Hindi maisip ni Death Fiend ang dahilan kung bakit si Zoe ay lubos na ginagalang ng Dark Emperor noong matagal na silang humingi ng patnubay sa kanya. Ang pinakamahalaga, naisip nila na si Zoe ay hindi lamang isa pang apprentice, maaaring siya na ang taong namamahala sa sacred organization sa hinaharap. Bagamat natakot sila sa tila walang katotohanan na kinalabasan ng mga pangyayari, walang sinuman sa kanila ang nangahas na tanungin ang mga desisyon ni Dark Emperor dahil walang sinuman ang pinapayagang hamanin ang kanyang pagsang-ayon. Kuwit-kuwit, samantala, ipinadala ni Levi ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Zoe, ngunit ang kanyang limitadong puwersa ay hindi gaanong magawa dahil ito ay pare-parehong mahalaga para sa kanila na lumayo sa paningin ng publiko. Baka tama si Phoenix, baka magpakita sila at lumapit sa akin ng personal dahil sinugod nila si Zoe pagkatapos malaman na buhay pa ako. Gayunpaman, paano kung hindi nila gagawin? Paano kung si Zoe ang kanilang hahabulin? Ano sa lupa ang nangyayari? Itinuro ng bigong si Levi, sigurado akong sinusubukan din ni Bruce na hanapin si Zoe. Phoenix, gusto kong magpadala ka ng magbabantay sa kanya. Actually, matagal na akong nag-dispatch ng isang tao para bantayan siya ever since quite some time ago. Makikipag-ugnayan sila sa amin kung may magagawa sila. Samantala, ang mga bagay ay mahirap para kay Bruce. Sumigaw siya, sinasabi mo ba sa akin na walang sino man sa inyo ang makakakuha ng iyong mga kamay sa kanilang kinaroroonan kapag nagpakita sila sa harap natin? Anong klaseng biro ito? Napag-alaman na ipinadala ni Bruce ang karamihan sa kanyang mga nasasakupan upang hanapin si Zoe nang siya ay makulong ng iba. Sa kasamaang palad,
ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay nang hindi sila nag-abala na itago ang kanilang ruta sa pagtakas. Ginoo Johnston, nasa telepono si Cyrus. Meron daw siyang kinaiinteresan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2064. Pure Energy Beings. Bilisan mo at dalhin mo sa akin ang telepono. Napabuntong hininga si Bruce nang marinig niya ang kanyang nasasakupan. Sa sandaling sinagot niya ang tawag, sabi ni Cyrus, nagpakilala na ba ang misteryosong figure bilang si Levi? Oo, paano ito posible kung patay na siya? Talagang patay na siya. Kaya, sa tingin ko ang mga diskarte ng misteryosong figure ay ang tanging bagay na kahawig niya. Nagulat si Bruce sa mga sinabi ni Cyrus. Sa sandaling naisip niya ang mga nangyayari, sinimulan niyang alalahanin ang mga pangyayari kasama ang iba pa niyang nasasakupan. Sa tulong ng kanilang mga advanced na kagamitan, nakuha nila ang kanilang mga kamay sa mga diskarte ni Deathfiend at ang eksaktong kinaroroonan noong siya ay nanatiling nagtatago bago ang pag-atake. Napakahawig nito sa mga diskarte ni Levi. Nagulat sila nang malaman nilang ang misteryosong figure ay kahawig ni Levi, ngunit hindi pala siya si Levi. Walang pagdadalawang isip, itinuro ni Bruce, ipadala ito kaagad kay Cyrus. Ilang sandali makuha matapos ni Cyrus ang mga visual, tiniyak niya sa nalilitong Bruce, sigurado akong hindi si Levi ang hinahanap mo. Mayroon akong ilang mga pinaghihinalaan na nasa isip, ngunit kailangan kong i-verify ang ilang bagay. Si Deathfiend ay dating malapit na kakilala ni Cyrus. Kaya naman, alam niyang madaling ilunsad ng Deathfiend ang mga katulad na pamamaraan at iligaw ang iba sa paniniwalang siya si Levi. Bagamat may pagdududa si Cyrus, alam niyang hindi niya dapat ibahagi sa iba ang kanyang mga haka-haka hanggat hindi niya nakukumpirma ang kanyang hinala. Batid ang mga bagay na tumatakbo sa isip ni Cyrus. Tanong ni Bruce, gaano ka katiyak? I'm pretty sure na siya yon, pero kailangan kong i-verify sa iba. Babalik ako sa iyo saglit. Tinapos ni Bruce ang pakikipag-usap kay Cyrus nang may matangkad na ngiti dahil sigurado siyang alam na ni Cyrus ang pagkakakilanlan ng misteryosong figure. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili nang maisipan niyang alisin ang mga puwersang nakakaapekto sa misteryosong figure. Bilisan mo. Kailangan nating ihanda ang ating mga sarili na kunin ang mahiwagang partido sa sandaling malaman natin ang aktwal na pagkakakilanlan. Naisip ni Bruce na kunin ang mga pinagmumulan ng purong enerhiya na nilalang upang gawin ang kanyang sarili na pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pupunta ako roon para matiyak na magiging maayos ang eksperimento ng mga Lopez at Black na pamilya. Hindi ako papayag na may mali. Wala sa mga superparticle na nabuo para sa mga purong enerhiya na nilalang ng iba ang tumutugma sa mga ginawa ni Jared. Ito ay dahil natural ang kanya habang ang sa kanila ay naglalaho. Sa makatuwid, ang natitirang mga nilalang na purong enerhiya ay hindi maaaring maging kapantay ni Jared sa maraming aspeto. Sa sinabing iyon, walang ordinaryong militante ang makakapantay sa pinakamababang purong enerhiyang nilalang na pag-aari ni Bruce dahil madali niyang takutin ang iba sa napakaraming bilang ng mga ito. Sa puntong iyon, mayroon siyang 24 na purong enerhiyang nilalang. Kung ang eksperimento ng mga Lopez at Black na pamilya ay naging maayos, iyon ay magiging isang kabuuang 30 purong enerhiyang nilalang. Higit pa rito, naniniwala siya na magagawa niya ang mga iyon sa madaling panahon. Gayunpaman, medyo abala ang paggawa ng mga superparticle dahil magsasangkot ito ng malaking kapalaran. Sa kabilang banda, hindi sigurado si Levi sa kinaroroonan ni Zoe, ngunit sigurado siyang ligtas pa rin ito dahil pareho ang kahalagahan nito. Inutusan niya ang Phoenix na ayusin ang mga paggana ng God Scepter kasama ang iba pa dahil ang presensya ng sandata ng malawakang pagkawasak ay ipinaalam sa publiko ng Lab of Gods. Kung maaari, kailangan nating sirain ang gayong hindi makatao ng sandata. Kung hindi ito posible, kailangan nating ihanda ang ating sarili upang labanan ito. Si Levi ay nanatiling nakaupo habang sinusubukan niyang alalahanin ang mga diskarte ng misteryosong figure na kanyang nakita sa pagtatangkang makuha ang kanyang mga kamay sa kanilang aktwal na pagkakakilanlan. Teka, pwede ito ay, nang may naisip siya, pumasok ang kanyang nasasakupan sa silid at sumigaw, may problema, boss. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2065. Hindi nakuha ni Levi ang kanyang mga iniisip dahil kailangan niyang asikasuhin ang isa pang emergency.
Nakakunot ang noo niyang tanong, ano yun? May nakahanap ng mga nakatagong sunstones. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Levi sa hindi makapaniwala ng ilang batch ng sunstones na nakuha niya ay hindi na ipadala sa ibang lugar dahil sa mga hadlang sa oras. Upang maging tumpak, ipinadala niya ang mga iyon sa Kirea, isang bansang may mabuting pakikitungo kay Zarain at sa mga kinatawan ng Lab of Gods, dahil ito ay malapit. Naisip ng mga opisyal ng Kirea na hindi na kailangang sumali sa mga mula sa Lab of Gods sa pagtatangkang makuha ang mga ninakaw na batch ng Sunstones dahil sigurado silang nakatago ito sa ibang lugar. Naisip ni Levi na makakagawa ito ng kababalaghan sa ilang sandali. Gayunpaman, ilantad nito ang mga ninakaw na batch ng Sunstones sa malaking panganib sa katagalan. Kaya naman, naisipan niyang ipadala ang mga iyon sa ibang lugar, ngunit nagulat sila sa hindi inaasahang pangyayari nang hindi pa niya ayusin ang mga bagay-bagay. Ang kabiguan ng eksperimento ng Triple Group ang dahilan kung bakit nalaman ang eksaktong lokasyon ng mga ninakaw na produkto. May pinadala sila sa amin. Natatakot ako na hindi na natin sila maitago sa dilim. Tumayo si Levi mula sa kanyang upuan at nagbilin, bilisan mo at ilipat mo sila sa ibang lugar. Kung hindi natin magagawa iyon, sisirain na lang natin sila when worst comes to worst. Kuwit-kuwit. Samantala, nang bumaba si Bruce sa pagsusuri sa pisikal na kondisyon ni Henry at ng iba pa, sumugod si Peter at hinihingal ang anunsyo, Mr. Johnston, mayroon akong magandang sorpresa para sa iyo. Nahanap na namin sa wakas ang mga ninakaw na Sunstones. Hindi napigilan ang pananabik, muntik nang mapatayo si Bruce sa kanyang kinauupuan. Halika ulit, seryoso ka. Nahanap na namin sila sa Kirea. Ang mga kinatawan ng Triple Groups at hindi sinasadyang natagpuan sila. Bilang dating miyembro ng Triple Group, nakuha ni Peter ang insider news sa sandaling kumalat ito sa iba pang management team. Inutusan ang mga kinatawan ng Triple Group at Kirea na i-secure ang mga Sunstones sa ngalan natin sa lahat ng paraan. Sabihin sa kanila na gagawa tayo ng pabor sa kanila kapag naibalik na nila ito sa atin. At saka, kailangan nating maglakbay sa Kirea sa lalong madaling panahon. Kumuha ng 2 purong enerhiyang nilalang para aitag sa amin. Inihatid ni Bruce ang pagtuturo at nagtungo sa Kirea noong mga nilalang na purong enerhiya ay nasa huling yugto ng eksperimentong. Bagamat ang mga dinala niya ay hindi nagtataglay ng kakayahan ng lohikal na pangangatwiran, wala siyang pakialam at naisip na hindi ito isang malaking bagay. Sa Kirea, sa sandaling marinig ang mga kinatawan ng Triple Group ang mga tagubilin, ito ng kinauukulan, i-secure ang perimeter at pigilan ang sinumang sumusubok na tumakas kaagad sa bansa. Kailangan nating i-secure ang mga Sunstone sa lahat ng paraan. Sa wakas, oras na natin para bigyan tayo ng pabor sa Lab of Gods. Magpadala ng maraming puwersa hanggat maaari upang pigilan sila. Kung kinakailangan, gamitin din ang aming trump card. Oras na para ipakita sa kanila ang mga bagay na kaya natin. Ang Triple Group ay palaging kilala bilang isang all-for-profit na organisasyon ng iba. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari dahil nasangkot sila sa lahat ng uri ng trade, kabilang ang hindi mabilang na mga eksperimento na nagbabago sa buhay. Sa madaling salita, ang Triple Group ay isang mabigat na kalaban sa pagtatago dahil ginawa nila ang isang mahusay na trabaho na lumayo sa iba sa buong taon. Nagawa ng mga miyembro ang kanilang sarili sa mga kahihiyang idinulot ni Levi sa kanila dahil alam nilang hindi pa ito ang oras para ihayag nila ang kanilang sarili. Ang mga tinaguriang successor ng Triple Group na kinuha ni Levi ay pabalat lamang. Ang mga pangunahing miyembro ng Triple Group ay dumaan sa isang serye ng mga eksperimento sa genetic modification mula pa noong sila ay ipinanganak. Sa gayon, sila ay maaaring makamit din ang mga tagumpay na higit sa tao. Sa sinabing iyon, hindi kailanman ipinaalam sa publiko ang mga iyon. Ang mga opisyal ng Kirea at ang mga kinatawan ng Triple Group ay sumugod sa pinangyarihan upang pigilan ang mga nagtatago sa pagtakas. Samantala, nagpadala si Levi ng isang team para kunin din ang mga ninakaw na Sunstones. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2066 na Sisyphus. Malapit nang mawalan ng kontrol ang mga bagay kay Bruce at ang iba pa niyang partido ay papunta na rin sa bansa. Aabutin sila ng higit sa 2 oras bago makarating sa destinasyon,
ngunit walang pakialam si Bruce dahil ipinadala niya ang karamihan sa mga puwersang kaanib sa kanya upang panatilihing ligtas ang mga Sunstone. Gagawin niya ang lahat para pigilan ang pagpapadala ng mga Sunstone. Batid na ito ay isang karera laban sa oras, hinimok ni Bruce, kung mas malala pa ang nangyari, kunin ang mga mula sa triple group na gagamitin ang trump card na binuo sa amin. Naisip ni Bruce na i-deploy ang bunga ng kanilang trabaho kapag sila ay nasa ibang bansa, ngunit hindi na ito kinakailangan dahil may sumugod sa paraan ng pagliligtas ni Zoe bago ang kanyang plano. Kaya, naisip ni Bruce na oras na para i-deploy ang trump card na itinago niya sa kanyang manggas. Hindi sigurado kung sapat ba ang mga iyon para mapanatiling ligtas ang mga ninakaw na Sunstone, itinuro ni Bruce, higit pa rito, sabihin ang balita sa mga gumagamit ng dark web para makakuha ng tulong sa mga nasa paligid ng Kirea. Bibigyan namin sila ng isang bagay bilang kapalit sa ginawa nilang pabor sa amin. Huminto siya sa pagpigil at ipinadala ang mga katangian sa kanyang pagtatapon dahil sa kahalagahan ng paparating na misyon. Katulad nito, si Levi ay papunta kay Kirea kasama ang iba pa niyang partido. Boss, pinaligiran na ng mga opisyal ng Kirea at ng mga kinatawan ng triple group ang ating mga kasama. Si Kirin at ang iba pa nating mga kasama ay nasa napakasamang sitwasyon, ngunit sinusubukan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Si Kirin ang unang nakarating sa eksena dahil malapit lang siya sa hideout. Sa kasamaang palad, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay dahil siya ay nalampasan. Baka sa mukha ni Levi ang pagkadismaya habang nag-iisip kung ano para iligtas ang mga kasama. Gaano kapalad ang makukuha ng mga kaanib sa triple group? Hindi ako makapaniwala na isang eksperimento lang ang kailangan para mailantad ang aming hideout. Baka nakatadhana na akong mapahamak. Out of nowhere, someone remarked with a serious expression, natatakot ako na hindi natin mailigtas ang lahat ng ating mga kasama. Sa katunayan, imposible para sa atin na sirain ang mga Sunstone sa unahan ng ating mga kalaban. Nanatiling tahimik ang namumuno sa party dahil ang mga kalaban nila ay may kapangyarihan sa paparating na showdown. Sa kabilang banda, ang mga kaanib sa mga kinatawan ng triple group, kabilang ang mga miyembro ng Dark World at Sisyphus, ay papunta na. Si Sisyphus ang nagtatag ng organisasyon na may mga miyembrong biniyayaan ng mga superpower mula sa buong mundo at Kirea. Dahil sa kanilang presensya, naging magulo ang mga pangyayari sa hideout ng mga Sunstones dahil karamihan sa mga kinatawan ng triple group ay nakarating sa eksena. Naroon din sila na may cruise, na nagbubunga ng tidal waves na parang may mabangis na hayop na nagtatago sa loob ng cruise. Ligtas na ipagpalagay na ito ang trump card ng triple group na binuo ng Lab of Gods. Mahigit 100 sasakyan na may iba't ibang uri at laki ang huminto sa malapit sa hideout. Hindi mabilang na mga kabataan ang sunod-sunod na bumaba mula sa mga armored vehicle, na naglalabas ng nakakatakot na aura, tinatakot ang mga nakapaligid sa kanila para bang sila ay nakahihigit sa iba, kabilang ang mga pambihirang martial artist at mga lalaking may superpower. Bulong-bulungan ang ilan sa mga nanonood, kailangan pa ba nilang magkagulo sa isang bagay na walang kabuluhan? Bakit nila pinadala dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2067, Genesis Devils. Ito ay malinaw na ang mga kabataan ay ang pinakamabigat sa gitna ng iba dahil madali nilang takutin ang kanilang mga kapantay. Natakot ang mga manunood na malagay din sa panganib ang kanilang buhay. Hindi nila maiwasang magtaka kung ang mga kabataan ay bunga ng trabaho ng triple group at Lab of Gods. Ang mga pumalit sa triple group lang ang nakakaalam na ang mga kabataang iyon ay walang iba kundi ang Genesis Devils. Out of nowhere, ang iba sa baybayin ay lumingon at nakadikit ang kanilang mga mata sa cruise sa dagat. Ang cruise ay ang ultimate trump card ng triple group. Hindi sila makapaniwala na ang conglomerate ay nagsagawa ng pagsisikap upang makakuha ng mga Sunstones lamang. Biglang nagsara ang ilang naglalakihang sasakyan na hindi bababa sa ilang talampakan ang haba. Nang makita ng mga manunood ang mga naka-install na device, ang ilan sa kanila ay bamulong-bulong, bakit nila inilabas din ang mga ito? Naipadala na nila ang lahat sa loob ng kanilang pagtatapon. Sigurado akong matatalo natin ang ating mga kalaban at malapit na nating makuha ang mga Sunstones. Hindi nagtagal, nakarating din sa eksena ang mga miyembro ng Dark World at si Sisyphus.
Ang mga may superpower mula kay Sisyphus ay tila hindi matatalo habang ang mga miyembro ng Dark World ay naroon kasama ang iba pang outstanding personnel na nakalap mula sa buong mundo. Ang tatlong pinakahuling puwersa ng Kirea ay nagtipon sa paligid upang isecure ang perimeter, na pinipigilan ang mga nasa loob ng mga gusali mula sa pagtakas. Sa madaling sabi, walang paraan si Kirin at ang kanyang partido sa loob ng gusali ay makatakas na may mga sunstones nang walang pahintulot ng mga nasa labas ng bodega. Nang masiguro na nila ang perimeter, inutusan ng namamahala sa Triple Group ang mga nasa paligid ng hideout na magmarcha papunta kay Kirin at sa kanyang partido sa pagtatangkang ilabas sila. Samantala, alam ni Kirin, na nasa loob ng hideout kasama ang kanyang mga kasamahan sa Emerald Army at Topaz Army, na huli na ang lahat ng maisipan nilang tumakas dala ang mga Sunstone. Ang mga kaanib sa Triple Group ay napakabilis at sumugod sa pinangyarihan sa sandaling matanggap nila ang mga tagubilin na sulok sa kalaban. Walang paraan na makalabas ng buhay si Kirin at ang kanyang mga tauhan. Ang taong namamahala sa Emerald Army ay nagtanong, ano ang dapat nating gawin, Ginoo? Ang aming mga kalaban ay lumalapit mula sa malayo. Ilang oras na lang at mawawala na ang mga batong ito. All of a sudden, the one leading the Topaz Army added, kung magpapatuloy sila sa pagmarcha sa direksyon natin, natatakot ako na hindi na tayo magtatagal. Walang makakaligtas tayo sa ating limitadong paraan ng supply. Inihayag ni Kirin na nakakunot ang kanyang mukha, kung mas malala pa, sisirain natin ang lahat ng Sunstones. Sa sinabing iyon, maaari nating panatilihing pinakamaliit ang mga nasawi. Gagawa kami ng landas para sa iyo at hahayaan kang makalabas ng buhay, Ginoo. Kapag nakalabas ka na, sisirain namin ang mga Sunstone kasama namin. Tama siya, sir. Ipaubaya na lang sa amin ang iba dahil mas kailangan mo ng boss kaysa sa amin. Handa kaming manatili para sirain ang mga Sunstone. Ang iba pa sa partido ay nagdagdag ng isa-isa dahil pareho sila ng ideya. Gayunpaman, pinandilatan sila ni Kirin at nagtanong, hinihiling ba ninyo na iwan ko kayong lahat? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Kung hindi natin maalis ang mga ito, sisirain natin ang lahat at tatakas tayo. Sige. Nagpatuloy sila sa paghihintay sa katahimikan sa sandaling napagpasyahan nila ang kanilang susunod na pinakamahusay na hakbang ng aksyon. Nang wala sa oras, napuno ng dumadagandong na langit-ngit ang tiwangwang na bodega na parang nagkaroon ng malakas na lindol. Ito ay, naramdaman nilang may nangyayari sa kanila dahil mga martial artists sila na may heightened senses. Karamihan sa kanila ay nahihirapang huminga at parang hindi na nila makontrol ang kanilang lakas. Sa wakas ay naisip ni Kirin ang mga bagay na naghihintay sa kanila. Inanunsyo niya, hindi na naglalabas ng energy source kahit ang Sunstones. Natatakot ako na mayroon silang isang uri ng barikada na aparato upang pigilan tayo sa pagsira sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2068, Kabanata 2068 Isang maimpluwensyang babae. Ito ay isang piraso lamang ng cake upang sirain ang mga Sunstones dahil ang isang nagninangas ay nagdudulot ng chain reaction at sasabog ang natitira. Iyon ang eksaktong paraan na ginamit ni Levi para sirain ang mga nakaraang ilang batch. Sa kasamaang palad, hindi sila maaaring gumamit ng katulad na bagay dahil ang mga nasa labas ay may kasamang barikada. Ang enerhiya na nakaimbak sa loob ng mga Sunstones ay tinatakan. Kaya, kailangan nilang sirain ang Sunstones ng isa-isa. Hindi man lang sila magkakaroon ng oras. Ang masama pa nito, maaaring hindi nila may pagtanggol ang kanilang sarili kapag ang kanilang mga kalaban ay pumasok sa bodega dahil sila ay naging walang pagtatanggol. Nagulat ang iba sa bodega. Sinabi ng isa sa kanila, anong uri ng aparato ang pinag-uusapan natin? Sobrang nakakatakot. Ito ay isang bagay na maaaring baguhin ang dalas upang aisil ang enerhiya ng mga martial artist at mga lalaking may superpower. Iyon ang tiyak na pag-andar ng mga mahiwagang aparato na nakamount sa mga dambuhalang sasakyan. Matagal nang naisip ng mga namamahala sa Triple Group na maaaring sirain ni Kirin ang mga Sunstones sa tamang panahon. Kaya, dinala nila ang mga iyon para pigilan ang mga bagay na hindi makontrol. Di nagtagal pagkatapos na ma-activate ang mga device, ang mga mula sa Triple Group ay nagbilin, ang aming misyon ay i-secure ang mga Sunstones. Ang mga bato lang ang mahalaga. Sa pamamagitan nito,
Lahat ng nasa eksena ay pumasok sa bodega. Bukod sa middle-aged representative ng Triple Group na si Wayland, naroon din ang isang dalaga. Siya ay walang iba kundi si Sammy, ang pinuno ng security team ng Triple Group sa kabila ng kanyang edad. Ang batang babae ay lubos na ginagalang ng mga miyembro ng Triple Group dahil tumatawag siya ng mga shot para sa field operations. Inutusan ni Sammy ang Genesis Devils na sumali sa iba, huwag patayin ang sinuman at dalhin silang lahat sa kustodiya. Ang mga kabataan ay sabay-sabay na tumanggo at nagmarcha sa unahan ng iba ng walang pag-aalinlangan, na ikinagulat ng mga nakapaligid sa kanila si Sammy lamang ang may kontrolin ang mga mukhang masasamang kabataan. Hindi sila makikinig sa iba bukod kay Sammy. Kaya, sumabak sila sa showdown ilang segundo matapos silang utusan ni Sammy na sumali sa iba. Napatawa si Sammy at nagbilin, sabihin mo kay Mr. Johnston na kukustodya natin sila sa loob ng 1 minuto. Sa lalong madaling panahon, malalaman natin ang pagkakakilanlan ng mga misteryosong figure. Sa kabaligtaran, hindi natuwa si Bruce sa tila magandang balita. Sa halip, inutusan ng maingat na lalaki si Sammy na mag-ingat dahil sigurado siyang dadagsa ang iba para iligtas ang mga nasa loob ng bodega. Akala niya ay magkakaroon na naman ng showdown ang puwersa ng misteryosong figure. Ginoo Johnston, sigurado ka bang hindi ka nag-overthink sa mga bagay-bagay? Sa buong paggalang, alam mo na naipadala namin ang lahat ng magagamit namin, hindi ba? Si Sammy ay hindi mayabang na babae. Gayunpaman, hindi niya maisip ang sinumang nagtataglay ng mga kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sandatahan lakas ng bansa. Makinig ka lang sa akin dahil ito ay isang mabigat na kalaban na may makagagawa ng baligtarin sa ating buhay. Namutla at haggard ang mukha ni Sammy nang marinig ang mga sinabi ni Bruce. Nauutol niyang sagot, sige, kukunin ko na sila na mag-ingat. Di nagtagal pagkatapos niyang may hatid ang mga tagubilin upang maging maingat ang lahat, naisip niyang walang posibleng magkamali. Narito ang mga mula sa Triple Group. Pagkatapos ay tumayo si Kirin mula sa upuan at nagturo, kailangan nating sirain ang mga batong ito ng sabay-sabay. Kailangan nating panatilihing kumpidensyal ang ating pagkakakilanlan kahit na ito ay kapinsalaan ng ating buhay. Hindi sila pinayagang ilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kaya, kinailangan nilang ilabas ang kanilang mga sarili sakaling magkaroon ng pinakamaraming posibleng kahihinatnan. Ang lahat mula sa Emerald Army at Topaz Army ay sabay-sabay na sumagot, "Yes, sir." Boom! Sinimulan nilang sirain ang mga Sunstone sa kanilang limitadong kakayahan. Gayunpaman, ang mga puwersa ng Kirea ay pumasok sa bodega upang pigilan sila. Isuko ang iyong sarili sa halip na subukan ang anumang kalokohan. Samantala, hindi na rin mapakali ang mga nasa eroplano nang malaman nilang nasa bingit ng kamatayan si Kirin at ang kanyang mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2069. Ang tungkulin ng isang babae. Sir, aabot na tayo in 5 minutes. Ano ang dapat nating gawin sa susunod? Baka na-secure nila ang perimeter sa lahat ng paraan. Nagtanong si Levi, kailan papasok si Bruce? Nagulat ang kanyang mga kasama dahil wala pa si Bruce sa mga oras na iyon. Sa kabila ng kalituhan, sumagot si Phoenix nang malaman niya ang kinaroroonan ni Bruce, aabot pa siya sa kalahating oras. Itigil mo siya kung maaari. Itago mo siya hanggang sa matapos ako. Tumayo si Levi sa kanyang kinauupuan nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Nang isang hakbang na lang ang layo niya sa pasukan ng sasakyang panghimpapawid, may nagtanong, "Boss, ano ka? Makinig ka lang sa akin." Sa sandaling malanawan niya ang kanyang sarili, tumalon siya palabas ng sasakyang panghimpapawid at kinuha ang natitira sa pamamagitan ng sorpresa muli. Inilunsad niya ang sarili sa direksyon ng bodega nang nasa 1,000 talampakan na siya sa gitna ng himpapawid. Out of the blue, ang security personnel ni Sammy ay nag-anunsyo, "Ano iyon sa langit?" Lumingon ang iba at nakadikit ang mga mata sa bagay na bumibilis sa direksyon ng bodega. Natakot sila dahil baka maalis sila ng bagay na iyon pagkatapos bumili sa sobrang bilis mula sa nakakabaliw na taas. Di nagtagal, nag-anunsyo ang isa sa mga nasasakupan ni Sammy, "Tao ito." "Ano? Pigilan mo siyang makarating sa bodega." Bilin ni Sammy nang marinig niya ito. "Natatakot ako na huli na tayo dahil wala na siya sa hanay." Binilisan pala ni Levi ang sarili.
Kaya, wala siyang kasalanan sa hanay. Pagkalipas ng ilang segundo, isang silhouette ang lumitaw sa harap ng lahat kasama ang isang dumadagandong na crack nang tuluyang marating sila ni Levi. Napadpad siya sa ibabaw ng isa sa mga dambuhalang sasakyan na may mga barikada. Ang mga sasakyan at ang mga aparato ay nag-crash bilang resulta ng malakas na landing. Higit pa rito, nabasag ang lupa, na sinira ang mga kalapit na fleet ng sasakyan ng Triple Group. Higit pa rito, nagdulot ito ng mga tidal wave, na nagpabaligtad sa cruise ng Triple Group at naging paralisado ang karamihan sa kanilang mga puwersa. Nawala ang lahat dahil sa presensya ng misteryosong figure. Ang mga tao sa paligid ng bodega ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Samantala, hindi naman alam ng mga nasa loob ng bodega ang mga nangyayari sa labas at inakala nilang may lindol na may malakas na magnitude. Akala nila ay nasa ilalim na naman sila ng isang uri ng superweapon. Sa kanilang pagtataka, ito ay walang iba kundi ang pagdating ng kanilang kasamahan. Itinuro ni Sammy, kailangan nating pagsamahin ang ating sarili. Katulad nito, alam ni Bruce at ng kanyang partido na kailangan nilang makarating sa eksena ng mas maaga nang malaman nila ang mga bagay na nangyayari. Sa kalagitnaan ng kanilang paglipad, may hamarang upang matakpan ang mga signal ng paglipad, na ikinaalarma ng piloto. Kaya, inihayag ng piloto, may nagsisikap na makakuha ng access sa aming system. Siguradong naghanda sila. Kailangan natin silang ipagkibit-balikat sa lalong madaling panahon. Pinalibutan ng mga nagkalat na grupo ang tila walang pagtatanggol na si Levi base sa bilin ni Sammy sabay tumikim sila mula sa pagkataranta. Hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik, sumigaw siya ng, sa wakas nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Kung magagawa kong kunin ang mahiwagang figure na ito bago makarating dito si Bruce, mataas ang pagtingin sa akin ng iba. Ilang oras na lang bago ako maghari sa Triple Group at Lab of Gods. Sinabi ni Levi sa mahinang tono, bilang isang babae, hindi mo dapat isali ang iyong sarili sa gayong marahas na gawain. Nanlilisik sa mga mata ng lalaki, tinanong ni Sammy, stop poking your nose into my business. Speaking of which, hindi ba ikaw si Levi Garrison ang nagpakita sa Zyperia? Ako iyon, ngunit hindi ako ang nasa Zyperia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2070. Paglabas ng taong namamahala. Hindi natakot si Levi na ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan dahil ituturing ito ng iba na isang bluff. Pagkatapos ng lahat, ginawa ng Death Fiend ang isang katulad ng inakala ng iba na matagal nang pumanaw si Levi. Akala nila hindi siya magpapakita sa harap ng iba kung nasa tamang pag-iisip siya. Kaya, iisipin ng iba na ang mga nagpapahayag ng kanilang sarili bilang si Levi ay ang kanyang mga doppelganger. Higit pa rito, madaling itago ng iba ang kanilang hitsura para iligaw ang iba. Sa makatuwid, hindi man lang naging hamon para sa iba na gayahin ang pinakahinahangad na tao. Ilang sandali lang ay nalaman ni Levi na si Sammy ang nangunguna sa iba sa eksena. Kaya naman, naisipan niyang dalhin siya sa kustodiya para maiwasan ang iba. Walang pagdadalawang isip, sumugod siya sa direksyon niya at nagulat siya sa iba. Napakabilis niya hanggang sa hindi man lang alam ng iba ang mga nangyayari hanggang makarating siya sa tabi ni Sammy. Bilang isang taong may mga superpower, si Sammy ay hindi kailanman isang walang pagtatanggol sa babae. Siya ay biniyayaan ng mga talento ng paghahari sa iba. Sa madaling salita, ang kanyang mga talento ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng kontrol sa Genesis Devils. Kung hindi nila sineseryoso ang mga tagubilin niya dahil mas mataas sila sa kanya sa mga tuntunin ng kasanayan sa pakikipaglaban. Sa sinabing iyon, hindi siya kalaban kay Levi at hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili mula sa kanya nang hindi niya magawang gumalaw sa kanilang pagpindot sa meridian points nito. Seryoso ka? Nanlaki ang mga mata ni Sammy sa hindi makapaniwala dahil hindi niya moari ang teknik na ginawa ng lalaki. Ang mga iyon pala ay walang iba kundi ang mga sinaunang pamamaraan mula kay Erudia na natutunan niya sa mga scroll na iniwan sa kanya ng kanyang mentor. Ito ay naiiba sa mga nakasanayang pamamaraan dahil ang mga natutunan niya ay higit na mataas kaysa sa mga nakasanayan. Noong una, inakala ni Levi na ang mga iyon ay isang paraan lamang upang gawing walang pagtatanggol ang iba.
Gayunpaman, sa lalong madaling panahon naisip niya na ang mga diskarte ay maaaring maging hindi kaya ng mga may mga superpower sa pamamagitan ng pagtap sa mga meridian point upang kontrolin ang kanilang pinagmumulan ng enerhiya. Dahil hindi niya alam ang aktwal na kakayahan ng babae, naisip niyang maglaro ng ligtas at ginawa siyang walang pagtatanggol ng walang dalawang isip. Nang makulong si Sammy, sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan ang mga nakapaligid sa kanila at napako ang kanilang mga mata kay Levi. Palayain mo siya kaagad. Sa paghusga sa tugon ng mga nakapaligid sa kanila, natitiyak ni Levi na ginawa niya ang tamang tawag dahil hindi nila napigilan ang kanilang sarili na mapagod. Inanunsyo niya ng may mapang asar na tingin, kailangan ninyong lahat na lumayo sa akin maliban kung nais ninyong dalhin siya sa pagkamatay niya. Sinenyasan ng mga nasasakupan ni Sammy ang iba na huminahon at itinuro, "Stop trying anything rash." At saka, kailangan mong maging maingat sa mga bagay na iyong ginagawa. Itigil mo na ang pananakit sa kanya maliban kung may death wish ka. Nang iinis na tanong niya, hinahamon mo ba ako? Itutuloy ko ba at subukan ito? Nagsimula siyang mag-pressure at buong lakas niyang sinakal si Sammy. Kasunod nito, namutla ang kanyang mukha sa loob ng ilang segundo. Hindi na siya makahinga, nagpumiglas siya at napasigaw sa sakit sa pagtatangkang kumawala sa lalaki. Natakot ang mga nakapaligid sa kanila na masagasaan ng lalaki ang kanyang leeg. Kaya't sumuko sila. Hawakan mo ito dyan at itigil mo na ang pananakit sa kanya. Alam ng mga nasasakupan ni Sammy na hindi na nila kayang hamanin ang lalaki. Kasunod nito, nangako sila, papayag kami sa iyong mga kondisyon basta ibalik mo siya sa amin. Napabuntong hininga si Sammy, na nasa bingit na ng kamatayan, ano ang gusto mo sa akin? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2071. Ang Ultimate Trap. Napatawa si Levi at sinabing, "It's nothing much. Palayain mo na lang ang mga tauhan ko at hayaan mo kaming umalis kasama ang mga Sunstones." Walang dalawang isip, sinigawan nila nang marinig nila ang kanyang hinihiling, "Hindi." Kung ganoon nga ang kaso, natatakot ako na sumasakay pa rin siya ng express ride sa impyerno. Sa takot na ilabas siya ni Levi pagkatapos niyang balaan sila, hinimok ni Sammy, "Makinig ka lang sa kanya. Sigurado ka ba? Isa itong once in a lifetime na pagkakataon. Talaga bang palayain natin sila?" Tama siya. Natatakot ako na hindi na natin sila mahawakan muli sa hinaharap. Ang mga mula sa Lab of Gods ay magdadala sa atin ng mga bagay-bagay kapag nakarating na sila rito. Tinanong niya ang kanyang mga kasama na may iba pang ideya bilang kapalit, "Sinisikap mo bang isakripisyo ako para sa mas malaking layunin?" Hindi. Kami ay. Dahil hindi sila makapagdesisyon, inulit ni Levi ang kanyang sarili, "Bilasan mo at magdesisyon dahil nagmamadali ako." Ang iba na namumuno sa mga puwersa ay nagbilin, palayain sila kaagad. Hindi. Gusto kong matiyak na ligtas sila. Nagpunta siya sa hideout ng Kirin at ng mga Sunstones, itinuro si Phoenix, malapit na silang lumabas. Pansinin ang lokasyon at gabayan sila sa kaligtasan. Nang makalabas si Kirin at ang iba padala ang Sunstones, sumigaw siya, "Ubus na ang oras natin. Gumawa ng isang bagay at huwag mo akong ipahiya." Maaari lamang niyang itago ang mga ito sa loob ng maikling panahon dahil pananatilihin ni Bruce na ligtas ang mga Sunstones sa kabayaran ng buhay ni Sammy pagdating niya doon. Sa madaling sabi, wala pang 30 minuto ang lumipas na partido upang mag-isip ng isang bagay upang maalis ang puwersa ng Triple Group at Bruce. Gayunpaman, naniniwala si Levi na mapapanatiling ligtas nina Asher Dragon at Kirin ang kanilang sarili sa loob ng mahabang panahon. Tigilan mo na agad ang mga humahabol sa kanila. At saka, kunin mo sa akin ang master plan, kasama ang layout ng mga security personnel para sa operasyong ito. Upang mapanatiling ligtas si Kirin at ang kanyang partido, nakuha ni Levi sa kanila ang master plan ng operasyon ng Triple Group, na mas mahusay sa kanila na malaman ang kanilang susunod na paraan ng pagkilos. Hindi nagtagal, lumabas si Kirin at ang kanyang partido dala ang mga Sunstone at nakipagkita kay Phoenix at sa iba pang bahagi ng partido. Habang tumatakas sila sa eksena, nagtanong ang mga mula sa Triple Group, Nawala ba sila sa manipis na hangin o ano? Nasaan sila? Bakit hindi na natin makuha ang signal?" Walang paraan ang mga mula sa Triple Group na payagan si Kirin at ang kanyang partido na tumakas sa eksena.
Bilang isang countermeasure, mayroon silang lahat ng uri ng tracking device na nakakabit sa mga bangka upang mahanap ang tumatakas na partido. Gayunpaman, hindi na nila makuha ang mga signal mula sa mga device. Samantala, natuwa si Levi nang malaman niyang nakarating sa kaligtasan ang kanyang mga kasama dahil hindi na sila matunten ng mga nakapaligid sa kanya. Natutuwa lang ako na okay sila. Kung hindi, ito ay magiging isang pag-aaksaya ng aking oras at pagsisikap na gawin ang mga ito ng napakalaking pabor. Well, I guess I need to keep the rest here with me. Kung hindi, ang mga kaanib sa Lab of Gods ay hahabulin si Kirin at ang kanyang partido sa lalong madaling panahon. Ang Asher Dragon at ang iba pa niyang partido ay hindi katugma kay Bruce. Hindi ko kayang ilagay ang buhay nila sa taya. Ang mga nasasakupan ni Sammy ay nagtanong, maaari mo ba siyang palayain dahil tinupad namin ang aming pangako? Oo naman. Sa kabila ng kanyang pangako, ipinagpatuloy niya ang pagsasakal sa babae dahil alam niyang darating si Bruce. Sa kabila ng pagsisikap na hadlangan si Bruce at ang kanyang partido, nakarating sila doon 5 minuto bago ang unang oras ng pagdating at nagulat si Levi. Higit pa rito, alam ng mga nasa sasakyang panghimpapawid ang mga nangyayari. Kaya naman, ipinadala ni Bruce ang karamihan sa kanyang mga tauhan upang subaybayan si Kirin at ang kanyang mga tao. Nagkaroon sila ng access sa system ng Triple Group, ngunit napagtanto nilang si Kirin at ang kanyang mga tao ay wala kahit saan. Hindi namin kayang palayain sila kahit na ito ay kapinsalaan ng buhay ni Sammy. Inutusan ni Bruce ang mga puwersang dinala niya na bantayan si Levi at ilabas siya sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2072. Ang plano ni Levi. Hindi makaalis si Levi dahil ipinadala ni Bruce ang mga puwersang nasa loob niya upang habulin si Kirin at ang kanyang mga tao sa sandaling tumakas siya sa eksena. Kung nangyari iyon, baka matalo siya sa laban. Kaya, kinailangan niyang manatili sa likod upang panatilihing abala si Bruce at magambala hanggat. Ipinagpatuloy niya ang pagsasakal kay Sammy at sinabing may masamang ngiti, Bruce, tamad ka ba o ano? Ano ang pinagtatagal mo? Ha? Nagulat si Bruce dahil wala pang tumatawag sa kanya gamit ang kanyang unang pangalan. Higit pa rito, naisip niya na ang misteryosong figure ay kamukha ni Levi. Dahil sa inis na tanong ni Bruce, sino ka? Bakit mo ginagaya si Levi? Tumawa si Levi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na ginagaya ko si Levi? Nanlilisik sa mga mata ni Levi, sabi ni Bruce, sa tingin mo ba ay maaari mo akong paniwalaan? Malapit ko nang malaman ang mga puwersang kaakibat mo. Maghintay ka lang hanggang sa kustodiya kita at ilantad ka sa harap ng iba. Gusto kong maghanda, ang lahat at ilabas siya. Natakot ang mga nasasakupan ni Sammy na gawin ni Bruce ang lahat at anuman, kasama ang pagsasakripisyo kay Sammy, para sa kanyang mga layunin. Nang marinig niya ang mga nasasakupan ni Sammy, hinihingi nila ang kanilang mga kahilingan, Mr. Johnston, hindi, kung susubukan natin ang anumang padalos-dalos, dadalhin niya siya sa impyerno kasama niya. Kahit na sinubukan nilang magmakaawa kay Bruce na magpakita ng awa kay Sammy, ang lalaki ay nagturo sa isang walang kabuluhang tono, ilabas mo siya. Wala akong pakialam kung leader siya ng security team. Gagawin ko ang parehong tawag kahit na narito ang kapalit ng Triple Group. Sa totoo lang, hindi siya mapakali sa kapakanan ng mga kaanib sa Triple Group, kabilang ang nararapat na kahalili ng conglomerate, dahil itinuring niyang mas mababa ang mga ito sa kanya. Maaaring mataas ang pagtingin sa kanya ng mga kaanib sa Triple Group, ngunit isa lang siyang walang tao para sa akin. Hindi ako papayag na takutin niya ako kapag wala siyang kinalaman sa akin. Inulit ni Bruce ang kanyang tagubilin, ilabas mo siya kahit na ito ay kapalit ng kanyang buhay. Alam ng mga natipon ng Triple Group na hindi nila kayang suwayan ang mga tagubilin ni Bruce. Kaya, inihanda nila ang kanilang sarili para sa paparating na showdown. Sa kabilang banda, nabigla si Sammy nang malaman niyang walang pakialam si Bruce sa kanyang buhay. Guff Oang, Levi remarked in a sarcastic manner, ha 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 ha. Kita mo. Inilalagay mo ang iyong buhay sa panganib para sa kanya, ngunit hindi siya nag-aatubili kapag ang iyong buhay ay tunay na nakataya. Sumeryoso ang mukha ni Sammy sa sandaling ipahayag ni Levi sa tuktok ng kanyang mga baga. Salamat, matagal kang nanumpa ng katapatan sa akin. Kung hindi,
Mamamatay ka talaga sa lalong madaling panahon. Ang pahayag ni Levi ay ikinagulat ng lahat, kasama na si Sammy, dahil ginawa niya itong tunog na parang ito ang katotohanan. Sa katunayan, ito ay tila labis na ito ay nagkataon lamang. Bakit siya dinala sa kustodiya nang hindi lumalaban? Alam nating lahat na madali niyang kontrolin ang iba kung gugustuhin niya. There's no way she can't control him when it's just a piece of cake for her to assert dominance over Genesis Devils. In short, she must have played along with him and allowed those in the hideout to live with the Sunstones since matagal na siyang nakatalikod sa amin. Siya rin ang taong namamahala sa operasyon. I can't think of anything else to prove her innocent since yung mga nasa loob ng bodega ay nagsitakas na kami pa ang nangunguna. Nilinaw ni Bruce ang kanyang sarili na gusto niyang panatilihing ligtas ng mga ito ang mga Sunstone sa lahat ng paraan. Sa madaling salita, dapat niyang isakripisyo ang sarili para sa mas malaking layunin. Gayunpaman, ginawa niya ang kabaligtaran at pinahintulutan silang tumakas sa eksena. Alam ni Levi na oras na para ihatid ang huling suntok para madala si Sammy kasama niya sa pagtatangkang maisakatuparan ang planong nasa isip niya. Nakangiting dagdag pa niya, sa tingin mo ba, iiwan ko ang mga Sunstones dito nang walang pangangasiwa ng ating mga tao? Anong tingin mo sa akin? Tanga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2073, Trump Card ni Bruce. Noon ay ipinadala ni Bruce ang dalisay na enerhiyang mga nilalang na dinala niya sa sundan ni Levi. Siya ay may kontrol sa kanilang mga isip. Kaya, hindi sila kailanman susuway sa kanyang mga tagubilin. Matagal na siyang nagsagawa ng lahat ng uri ng mga eksperimento para lang ihanda ang pakikipaglaban sa mga purong enerhiyang nilalang dahil alam niyang hindi ito maiiwasan sa darating. Ang pagkamatay ni Jared ay nagbigay daan sa kanya upang makuha ang kanyang mga kamay sa mga bagay na kinakailangan upang maalis ang purong enerhiya ng mga nilalang. Matagal niyang sinubukang ayusin ang posibleng krisis na naghihintay sa kanya dahil isang misyon na imposible para sa kanya na muling likhain ang nasabing eksperimento dahil sa kakulangan ng superparticle. Ang pag-iisip ng mga purong enerhiyang nilalang na tumalikod sa kanya ay sumagi rin sa kanyang isipan sa sandaling naisip niyang likhain sila. Sa huli, inutusan siya ng kanyang superior, isa sa mga mataas na opisyal ng Lab of Gods, na magsagawa ng mga eksperimento dahil taglay nila ang mga pamamaraan upang alisin ang mga purong enerhiyang nilalang. Dahil doon, tumanggi ang kanyang superior na ibunyag ang mga sikreto para mailabas sa kanila ang purong enerhiyang nilalang dahil ito ay dapat na confidential na impormasyon. Lubos na natakot si Bruce nang malaman niyang hindi siya naging pangunahing miyembro ng Lab of Gods. Higit pa rito, nahirapan siyang alamin ang mga aktwal na kakayahan ng Lab of Gods dahil ang mga matataas na opisyal ay nagtataglay ng kumuha ng mga purong enerhiyang nilalang. Alam niyang kailangan niyang magsumikap at maging kwalipikado bilang isang mataas na opisyal upang malaman ang mga lihim at pananaw ng organisasyon. Sa madaling salita, ang superior ni Bruce ang dahilan kung bakit siya nagsagawa ng isang serye ng mga tila nakakabaliw na mga eksperimento. Ang mga bagay ay hindi na pareho mula noong nagpadala kay Bruce ng mga purong enerhiya na nilalang upang sundan si Kirin at ang kanyang partido. Sa kasamaang palad, wala na siyang ibang magawa para makuha ang kanyang mga kamay sa kanilang kinaroroonan dahil matagal na silang tumakas sa eksena at nawala sa hangin. Sa kabila ng pagdeploy ng mayorya ng kanyang mga puwersa upang hanapin ang tumatakas sa grupo, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Kahit na iniistorbo ni Levi ang mga humahabol kay Kirin para sa kanila, alam niyang kailangan niyang ipaubaya ang iba sa kanyang mga kasama. Nagpatuloy siya sa pagtakas kasama si Sammy at nagpunta sa Central Business District ng Stellar City sa pamamagitan ng gabay ni Sammy. Alam niya ang pinakamahusay na ruta ng pagtakas dahil siya ay isang lokal. Out of nowhere, she mentioned, "Natatakot ako na nasa malaking problema tayo." Sa akin ng isa sa aking mga katulong na ipinadala ni Bruce ang karamihan sa kanyang mga tauhan upang pigilan ang sinumang umalis sa Kirea nang walang pahintulot niya. Nagpadala rin siya ng mga nilalang nakatumbas ng kapangyarihan ng God Scepter para ilabas ka rin. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang mga trump card na tinatago niya sa kanyang manggas. Alam niyang maraming trump card si Bruce, ngunit wala siyang alam tungkol sa mga nilalang nakapantay ng God Scepter. Alam ni Levi na seryoso si Bruce dahil hindi pa niya ibinunyag ang kanyang trumpeta sa kanilang hindi mabilang na pagtatagpo sa nakaraan.
Tinanong niya, anong uri ng mga nilalang ang pinag-uusapan natin? Hindi rin ako sigurado, hindi makukuha ng mga aides ko ang mga bagay na dala niya. Sa sinabing iyon, taos-puso akong umaasa na hindi tayo makakasagabal sa mga iyon. Dinala ni Sammy si Levi sa isa sa kanyang mga ligtas na bahay sa Stellar City. Iilan lang sa kanyang mga katulong ang nakakaalam ng safe house. She gasped out her question and continued perspiring, hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil malapit na silang makarating sa atin. Naisip mo na ba ang paraan para makaalis tayo dito? Sa kabaligtaran, hindi mapakali si Levi at nagsimulang maglibot sa safe house ni Sammy na parang wala itong balak na tumakas kasama nito. Lumabas na wala siyang balak tumakas dahil hindi na siya makapaghintay na malaman ang uri ng trump card na dala ni Bruce. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2074, Mga Ilusyon. Bagamat palaging ipinakilala ni Bruce ang kanyang sarili bilang isang mataas na opisyal ng Lab of Gods, alam ni Levi na hindi iyon ang nangyari. Ito ang perpektong oras para malaman niya ang mga aktwal na kakayahan ng Lab of Gods sa pamamagitan ng kanyang showdown kay Bruce. Ano ba talaga ang nasa isip mo? Hindi ba dapat tumakas ka sa halip na libutin ang bahay ko? Tanong ni Sammy na hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata mula nang nagpatuloy si Levi sa paglalakad na parang wala siyang pakialam. Sarcastic na tanong ni Levi, bakit naman ako magpapakapagod kapag nandito ka sa tabi ko? I mean, hindi ba tayo nasa iisang bangka? Tanong nang nagdududa na si Sammy nang pag-ugnayin niya ang mga nawawalang piraso ng puzzle, sino ka ba sa mundo? Saan ka nagmula? Ako, hindi ko ba sinabi sa'yo na ako si Levi? Pakilala niya ulit at tinanggal ang cap niya, tumambad ang mukha niya. Tumigil ka sa pagsisinungaling dahil palagi kang nakakapagbalat kayo. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, may naisip siya at binago ang kanyang tanong, seryoso ka bang sinasabi sa akin na ikaw ang nag-iisang Levi? Napanganga si Sammy sa hindi makapaniwalang sinabi ng lalaking nasa harapan niya, oo, ako iyan. Naisip niya na hindi na kailangan pang itago siya sa dilim. Ganon din, sa wakas ay bumalik sa katinoan ni Sammy at kinilala ang lalaking nasa harapan niya. Nagtanong siya, na nagpapahayag ng kanyang hindi paniniwala, paano ka nakalabas na buhay? Sino ba talaga ang lalaking ito? Paano niya ako ginawang walang kalaban-laban na walang hihigit sa kanilang pagtap? Sinagot ni Levi ang isang sinag, well, hindi talaga tayo dapat umasa sa ating mga mata dahil ang mga tao ay madaling malinlang ng gawa-gawang katotohanan. Ha? Ipinapahiwatig mo ba na ang lahat ay na-stage? Naisip ni Sammy na mas mataas siya sa ibang bahagi ng mundo. Kaya, hindi niya maisip ang mga bagay na ginawa ng lalaki para linlanggan ang buong mundo. Wala kang dapat ipag-alala dahil sigurado akong makakalabas tayo ng buhay hanggat nagtutulungan tayo. Habang papunta sila sa safe house, nakuha ni Levi ang impormasyon ni Sammy at alam niyang iba talaga siya. Isa itong masamang babae. Higit pa rito, siya ay lubos na iginagalang ng mga miyembro ng Triple Group. Kaya naman, naisip niyang dalhin siya sa kanya kapag nalaman niya ang trump card ni Bruce. Ito ay isang piraso lamang ng cake para sa kanya upang mapanatili silang ligtas habang nakalabas sila ng Kirea. Di nagtagal, pinalibot ni Bruce ang kanyang mga puwersa sa Stellar City. Walang sino mang maaaring umalis sa lungsod nang walang pahintulot niya. Hanapin sila. Baka aware si Sammy sa mga pinagkakaabalahan natin. Gusto kong lahat ay magbantay sa Tusong Duo. Dalhin mo sila sa akin sa lalong madaling panahon. Ipinadala ni Bruce ang kanyang mga tauhan hanggang sundan ang duo sa Stellar City, lalo na ang mga safe house ni Sammy. Sa kabilang banda, nakayuko si Levi sa sopa habang binabasa ang impormasyon ng Triple Group. Paminsan-minsan, tinutulungan niya ang sarili sa koleksyon ng alak ni Sammy. Samantala, hindi man lang manatiling kalmado si Sammy, nananatili siyang malapit sa kanyang mga katulong upang malaman ang pinakabagong sitwasyon. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit hindi kasama si Levi sa pagtakbo. Sa pagtatangkang baguhin ang kanyang isip, ibinahagi niya ang pinakabagong impormasyon sa kanya. Si Bruce ay nagdala ng 2 purong enerhiya na kasama niya para sa misyon. Iyan ang bunga ng kanyang mga eksperimento. Hindi niya alam na naroon si Levi para alamin ang trump card ni Bruce, ibinahagi ni Sammy ang mga detalyeng nakalap ng kanyang mga katulong sa ngalan niya sa lalaki. Wow, likha ni Jared yan.
Hanga ako. Alam ni Levi na si Winona ay nagsagawa ng hindi mabilang na mga eksperimento para malaman lamang si Jared. Hindi siya makapaniwala na matagumpay na ginagaya ni Bruce ang eksperimento ni Winona. Ito ay matigas. Natatakot ako na medyo isang hamon na alisin ang kahit na ang pinakamababang purong enerhiya na nilalang. Inihayag niya na nakakunot ang mukha sa kawalan ng katiyakan, kailangan nating mag-ingat mula ngayon. Gusto kong gamitin mo ang iyong mga koneksyon para maunahan tayo sa ating mga kalaban. Hindi makuha ni Bruce ang kanyang mga kamay sa kinaroroonan ng dalawa kahit na ilang oras nang maghanap ng mataas at mababa. Habang inaakala ng iba sa kanyang partido na tapos na sila, inihayag ni Bruce na may masamang ngiti, mayroon akong ideya na kinikilala sila mula sa pagtatago. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2075. Ang showdown. Sa kabilang dulo ng lungsod, nanatiling kalmado si Levi gaya ng dati habang ibinahagi ni Sammy ang masamang balita sa kanya, sinusubukan pa rin nilang hanapin tayo. Ano ang dapat nating gawin? Hindi na yata tayo magtatagal ng isa pang araw. Hindi ba dapat tumakbo tayo? Sa kanyang pagtataka, nakangiting sinabi ng lalaki, hindi na aabutin ng isa pang araw si Bruce para mahanap tayo. Kung tutuusin, napakahusay niyang tao. Bilisan mo at ipunan mo agad ang aid ni Sammy. Di nagtagal pagkatapos magtipon ang mga pinagkakatiwalaang aid ni Sammy, tanong ni Bruce, nasaan siya? Nagsimulang maglaro ang mga katulong ni Sammy. Binanggit ng isa sa kanila, Mr. Johnston, hindi kami sigurado dahil sinusubukan pa rin namin siyang maabot. Stop acting in front of me, I'm aware all of you are still keeping in touch with her. Sa katunayan, ilan sa inyo ang nagbabahagi ng aming mga plano sa kanya. Nagulat sila sa sagot ni Bruce. Napasigaw siya nang sinubukan ng isa sa kanila na magsalita, bibigyan ko kayong lahat ng isa pang pagkakataon para makapagdesisyon. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, ibabalik ko ang pabor at papayagan kitang sumali sa Lab of Gods. Katulad nito, hindi ko ipagtatanggol ang mga mayabang na iyon ng unang awa. Ang ilan sa kanila ay naintriga sa alok dahil pangarap ng marami na maging miyembro ng Lab of Gods. Hindi. Papatayin niya tayo kahit sabihin natin sa kanya. Tama iyan. Hindi ba kayo aware na brutal siyang tao? Ang ilan sa kanila ay determinado na ligtas ang mga sikreto ni Sammy dahil sigurado silang aalisin sila ni Bruce sa pagtatapos ng araw. Patayin sila. Ibinigay ni Bruce ang pagtuturo at pinaalis ang mga nasasakupan niya ang mga nakalilito sa iba ng walang pagdadalawang isip, na ginulat ang mga buhay. Ikaw na ang susunod kung hindi magbago ang isip mo at sabihin mo sa akin ang totoo. Walang paraan na papatayin ko ang mga gumagawa ng pabor sa akin dahil kailangan ko ng mga talento. Dagdag pa ni Peter, bilasan mo. Tingnan mo lang ako. Ayos lang ako. Ibibigay sa iyo ni Mr. Johnston ang lahat ng kailangan mo basta't patunayan mo ang iyong sarili na isang karapat-dapat na dagdagan. Nagpalitan ng tingin ang mga buhay na iyon at nagpasya na sabihin kay Bruce ang totoo. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga subordinate ni Bruce si Sammy. Nahanap na namin si Sammy at ang misteryosong figure. Ang bili ni Bruce na kumikinang sa kanyang mga mata, ipadala ang lahat doon para masecure ang paligid. Sabay-sabay tayong aalis. Hindi na napigilan ng mga katulong ni Sammy ang kanilang pag-usisa. Tanong ng isa sa kanila, Mr. Johnston, pwede ba talaga tayong sumali sa Lab of Gods? Lumingon si Bruce na may masamang ngiti na para bang may balak siyang masama. Alam ang mga bagay na naghihintay sa kanila, sinubukan nilang tumakas sa eksena, ngunit hindi sila magkatugma sa mga nasasakupan ni Bruce sa bilis. Makalipas ang ilang minuto, may iilang bangkay na naman na basang-basa sa lusek ng dugo sa gitna ng kawalan. Natarante si Sammy dahil hindi niya makontak ang kanyang mga katulong. Noon niya narinig si Levi na nagbibilang, 3, 2, ay 1. Bam! Nang malaman niyang inaatake sila, tinanong niya, ano ang dapat nating gawin? Nandito na sila. Aayusin na lang natin sila. Kasama si Sammy, nagmamadaling lumabas si Levi sa safe house at nakasalubong ang mga miyembro ng Dark World, Sisyphus, at Triple Group. Ipinadala sila ni Bruce doon upang pagurin ang dalawa sa pagtatangkang makaalis ng madaling target. Gayunpaman, hindi man lang nila nagawang makipag-away kay Levi. Sa loob ng ilang minuto,
Karamihan sa mga puwersa ng triple group ay naalis na. Nang maisip ni Sammy na hindi masamang ideya na sumama kay Levi, narating ni Bruce ang eksena kasama ang iba pa niyang mga tauhan, binalaan si Levi, "Hindi ako papayag na tumakas ka sa akin. Oras na para ilabas ka minsan at magpakailanman." Di nagtagal pagkatapos niyang tapusin ang kanyang talumpati, ipinadala niya ang kanyang mga puwersa at ang dalisay na enerhiya ng mga nilalang na dinala niya upang ilabas si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2076, Isang Sorpresa. Darating na sila. Ang dalawang purong enerhiyang nilalang ay namumukod tangi sa iba. Noon nalaman ni Levi na hindi niya kayang baliwalain ang kanyang mga kalaban. Paano ko sila ay describe? Mga Sunstones. Ang mga ito ay mga nilalang na katulad ng mga Sunstone dahil ang mga ito ay nakaayos na naiiba sa mga tao. Hanga ako, Jared. Sa totoo lang, natutuwa akong patay ka. Kung hindi, magdadala ka sa mas nakakatakot na nilalang sa larangan ng digmaan. Alam ni Levi na oras na para itago ang iba pa niyang alalahanin dahil kailangan niyang harapin ang mga kaanib ng Love of Gods. Bagamat naroon ang mga purong enerhiya na nilalang upang ilabas si Levi, natakot si Bruce na maaaring magkamali at ipinadala ang iba pa upang tulungan sila dahil kasama ni Levi si Sammy. Madaling gawin ni Sammy na ang karamihan sa mga puwersa ni Bruce ay hindi makagalaw dahil ang kanyang mga kakayahan ay sinadya upang pangasiwaan ang mga ito. Nasangkot siya sa isang matinding pakikipaglaban sa higit sa 10 ng mga puwersa ni Bruce, na nakikibahagi sa pasanin ni Levi dahil kailangan niyang harapin ang natitira para sa kanila. Katulad nito, alam ni Bruce na hindi niya kayang pabayaan ang kanyang pagbabantay kahit na tila sila ay magtatagumpay sa pagtatapos ng araw. Noon ay nakatanggap siya ng balita tungkol kay Kirin at sa pagkawala ng kanyang partido kasama ang mga Sunstones. Hindi lang nila mahanap ang nawawalang grupo sa kabila ng mga kagamitang dala nila para sa misyon. Nagamit na ba ninyo ang mga kagamitan? Tanong ni Bruce. Oo, hindi lang namin maisip kung nasaan sila. Parang nawala sila sa hangin. Kalimutan mo na lang iyon dahil walang paraan na mahawakan natin sila. Magpadala ng ilan upang subukan ang kanilang kapalaran at ipadala ang natitira sa Stellar City. May isa pa tayong target na haharapin. Karamihan sa pangkat na ipinadala upang hanapin si Kirin at ang mga Sunstone ay pabalik sa Kirea upang sumali sa labanan. Samantala, si Levi ay nasangkot sa isang matinding pakikipaglaban sa mga purong enerhiya na nilalang, hindi alam na magiging mahirap para sa kanya na tumakas kasama si Sammy kapag ang reinforcement ay sumali sa labanan. Bang! Bang! Ang mababang purong enerhiya na nilalang ay kapantay ni Levi sa mga tuntunin ng bilis. Madali silang makakasabay sa kanya at mananatili siyang abala sa buong laban. Hindi iyon ang kaso ng iba pang mga manlalaban dahil isang suntok lang mula kay Levi ang kailangan para mapaalis sila. Hindi nagtagal, ang mga tinatawag na veterano ay inilabas ni Levi. Kung tutuusin, hindi man lang naging matalino para sa kanila na isali ang kanilang sarili sa laban dahil hindi sila kalaban ng nakakabaliw na malakas na trio. Naisip ni Bruce na pigilan si Levi sa tulong ng reinforcement na ipinadala niya para makipaglaban sa tabi ng dalawang nilalang na puro enerhiya. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang pagsisikap ay hindi nagtagumpay dahil si Levi ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Kabalintunaan, ang mga pinadala niya ay ang mga pumanaw sa resulta ng laban. Binago ng reinforcement ang kanilang isip at pinananatiling abala si Sammy sa buong pakikipaglaban ni Levi sa mga purong enerhiyang nilalang. Bam! Bam! Ang mga tinatawag na reinforcements ay pinadala sa paglipad ng ilang talampakan ang layo ng ilang segundo matapos maglunsad ng ilang mga malalakas na suntok ni Levi sa kanilang direksyon. Hindi nagtagal, ang dalawang purong enerhiyang nilalang na lamang ang natitira upang panatilihing abala si Levi. Sir, hindi na po namin kailangan ng reinforcement. Maari natin siyang ilabas nang walang tulong ng iba. Ang dalawang purong enerhiyang nilalang ay sinenyasan si Bruce na itigil ang pagpapadala sa iba dahil akala nila ay madali nilang maalis si Levi. Bam! Bam! Kahit na ang Annihilator ay hindi katugma sa dalawang purong enerhiyang nilalang sa bilis dahil nilagyan sila ng mga sandata. Sumugod sila sa direksyon ni Levi sa bilis ng tunog at sinubukang maglunsad ng kanilang suntok sa kanilang kalaban. Kahit na isang kagamitan na aparato ay hindi maaaring makuha ang imahe ng dalawang purong enerhiya na nilalang,
ngunit iniwasan ni Levi ang kanilang mga suntok na parang wala lang iyon. Bam! Bam! Batid na hindi niya kayang sayangin ang kanyang oras sa kanila, ibinalik niya ang pabor at naglunsad ng kanilang suntok nang walang pagpipigil upang ilabas ang dalawang purong enerhiyang nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2077. Hindi matatalo na pure energy beings. Bang! Bang! Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, naglunsad si Levi ng dalawang suntok laban sa mga nilalang na purong enerhiya. Sa epekto, lumipad sila pabalik. Basag! Basag! Matapos ang mga suntok ni Levi, nagsimulang malaglag ang kanilang baluti. Kahit na ibalik sa loob ng ilang daang metro, ang purong enerhiyang nilalang ay hindi nagpakita ng tanda ng paghinto. Namula ang mga mukha nila sa sakit. Ito ang unang pagkakataon na nasaksihan ng lahat ang dalisay na enerhiyang nilalang sa ganoong sakit na kalagayan. Ang nakakamangha na tanawin ay nagdulot sa kanila ng pagkatulala. Ang kanilang kalaban ay dapat na napakalakas. Ipinagpalagay ng lahat na ang mga purong enerhiyang nilalang ay umiral lamang upang sirain at patayin ang kanilang mga kaaway. Kung gayon, hindi sila matatalo. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga nilalang na purong enerhiya ay nakatagpo ng isang kalaban na sapat na malakas upang pabagsakin sila. Matapos ang 100 metro, sa wakas ay nabawi ng mga nilalang na purong enerhiya ang kanilang balanse nang makabawi sila mula sa mga suntok na ibinigay ni Levi. Pero biglang may kakaibang tingin ang bumungad sa kanilang mga mukha. Bang! 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 Isang string ng mga malalakas na putok ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kanilang mga katawan. Ang pamamaraan ni Levi, paulit-ulit na na-activate ang Annihilation Blast. Magkasunod na inatake ang purong enerhiyang nilalang na may 5 pagsabog. Isa-isa, ang mga pagsabog ay sumabog sa loob ng purong enerhiya na mga nilalang habang walang tigil na ginagamit ni Levi ang kanyang pamamaraan. Kasunod ng mga pagsabog, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang paulit-ulit na pagpapasabog ay naging isang tumpok ng laman at buto sa kanilang katawan. Ang dalisay na enerhiyang nilalang ay malayo sa kanilang paunang estado. Ito ang pangalawang beses na na-activate ni Levi ang Annihilation Blast. Una niyang ginamit ito upang talunin ang The Annihilator ng palihim. Sa pagkakataong ito, ang kanyang pamamaraan ay ipinahayag sa buong mundo. Sa isang galaw lang, nakuha na niya ang atensyon ng lahat. Anong klaseng teknik iyon? Sa isang kaguluhan, ang lahat ay nagsimulang magtsismisan sa kanilang sarili. Kung tutuusin, hindi pa nila nakita ang ganoong kalakasan na pamamaraan noon. Higit pa rito, napatunayan itong makapangyarihan upang talunin ang mga nilalang na purong sapat na enerhiya. Nakakatakot, nagbulungan ang mga nanonood habang nakatingin sa mga nilalang na puro enerhiya. Parang anumang oras ay dudurugin ang kanilang mga katawan. Hindi sila nakaimik, masisira kaya ang mga killing machine ni Bruce sa sandaling ipakilala ang mga ito. Iyon ay gagawin siyang katatawanan ng mundo. Hindi napigilan ni Sammy na magdiwang sa tuwa habang pinapanood ang laban. Si Levi ay talagang isang kahanga-hangang manlalaban. Nagawa niyang talunin ang pinakadakilang sandata ni Bruce. Baka sakaling makayanan ko ang pagsubok na ito. Hindi pwede. Natalo ba ang mga nilalang na purong enerhiya? Si Peter at ang iba ay sumulyap kay Bruce nang may pag-aalala. Ang kanilang mga damdamin ng pagkabalisa ay mabilis na napalitan ng takot. Kung ang mga nilalang na puro enerhiya ay haharap sa kanilang pagkatalo dito, tayo ay lubos na mapapahiya. Gayunpaman, pinanatili ni Bruce ang kanyang kalmado. Watch, malamig niyang sabi. Kanina, ang Annihilation Blast technique ang naging dahilan ng paghihinala niya na ang manlalaban ay si Levi. Nang mapanood niya ang laban, nagbigay ito sa kanya ng bakas ng hinala. Paano kung ang tao ay si Levi? Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang paniwala. Ang Annihilation Blast ay isang explosive technique na hindi pa naririnig bago ito. Kaya naman, nagpa siya si Bruce na hindi si Levi ang nagsagawa nito. Pagkatapos ng Annihilation Blast, ang mga katawan ng purong enerhiya na nilalang ay nasira ng hindi na makilala. Nang malapit ng ipagdiwang ni Sammy ang tagumpay ni Levi, biglang nagbago ang kanyang kalooban. May masamang mangyayari, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Totoo sa kanyang mga hula, ang dalawang purong enerhiyang nilalang ay nagsimulang magpagaling sa kanilang mga sarili habang ang mga sugat na nagkalat sa kanilang balat ay naglalaho. Sa isang kisap mata,
sila ay bumalik sa kanilang orihinal na estado. Pagkatapos ng pagbabagong buhay, sila ay mukhang walang kamali-maligaya ng dati. Ito ang tunay na lakas na hawak ng purong enerhiyang nilalang. Dahil ang kanilang mga katawan ay binubuo ng purong enerhiya, hindi sila masasaktan sa anumang pag-atake. Ito ay magsisilbi lamang upang maantala sila. Hindi ako makapaniwala. Sa pagkakataong ito, si Levi ang nagkusa at naglunsad ng panibagong pag-atake. Muli, ginamit niya ang Annihilation Blast sa kabuoang 6 na beses. Katulad nito, kinuha ng mga purong enerhiya na nilalang ang mga pag-atake ni Levi hanggang sa mukhang maghihiwalay na ang kanilang katawan. Ngunit ang mga pag-atake ni Levi ay kulang sa pagsira sa kanila ng buo. Matapos huminto si Levi, muli silang nag-regenerate. Ang lahat ng mga bakas ng kanilang mga pinsala ay nawala sa manipis na hangin. Minsan pa, inatake sila ni Levi. Sa pagtatangkang talunin sila, 7 beses niyang ginamit ang Annihilation Blast. Ang bawat putok ay mas malakas kaysa sa una. Ang nakakatakot na pagpapakita ng lakas ni Levi ay naging sanhi ng pag-igting ng mga nanonood sa takot. Ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Minsan pa, ang mga nilalang na purong enerhiya ay muling nabuo ang kanilang katawan at lumabas ng walang kegas. Sa wakas, ang tunay na lakas ng purong enerhiya na nilalang ay bumungad kay Levi. Ang sirain sila sa loob ng maikling panahon ay isang imposibleng gawa. Sa katunayan, sila ay halos walang kamatayan. Marahil, matatalo ko lang sila sa isang espesyal na paraan. Sa kasamaang palad, ang oras ay wala sa panig ni Levi. Wala siyang maisip na paraan para talunin sila sa loob ng ganoong kaikling panahon. Kung magpapatuloy ang salungatan na ito, magpapadala ang Lab of Gods ng mas advanced na mga mandirigma upang tulungan ang mga puwersa ni Bruce. Sa oras na iyon, huli na para tumakbo. Nang makapagdesisyon na si Levi, umikot si Levi sa kanyang sakong at umalis sa kabilang direksyon. Huwag mo nang isipin na lumayo. Sa sandaling nakabold si Levi, naghabol ang 2 purong enerhiyang nilalang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2078, Napapaligiran ng kamatayan. Sa purong enerhiyang nilalang na mainit sa takong ni Levi, umiinit ang mga bagay-bagay. Anuman ang paraan na ginamit, hindi sila maaaring masugatan ng kamatayan. Dahil sa kanilang mga kakayahan sa pagbabagong buhay, ang purong enerhiyang nilalang ay hindi napapagod sa kanilang mga kalaban. Kapag napagod na ang kanilang mga kaaway, sisalakay na sila. Higit pa rito, ang 2 purong enerhiyang nilalang na humahabol kay Levi ay mas malakas kaysa sa karamihan. Kayang-kaya nilang patayin si Levi. Habang tumatagal ito, mas mataas ang posibilidad na kontrolin ng hukbo ni Bruce ang sitwasyon. Higit pa rito, gagamitin ng Lab of Gods ang oras na ito para ipadala sa kanila ang mga advanced na mandirigma. Kapag na-deploy na ang lahat ng puwersang ito, buhay o kamatayan na ni Levi. Kaya naman, hindi niya kayang mahuli ang mga purong enerhiyang nilalang na ito. Anumang higit pang mga pag-urong ay maglalagay sa kanya sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa sandaling sinubukan ni Levi na tumakbo, ginawa ng 2 purong enerhiya na nilalang ang lahat ng kanilang makakaya upang maipit siya. Kasabay nito, nagpadala si Bruce ng higit pa sa kanyang mga tauhan upang habulin si Levi. Magsama ka pa rito ng mga lalaki. Siguraduhing mahuhuli mo rin si Sammy, utos ni Bruce. Gusto niyang makita kung iiwan ng lalaki si Sammy. Mabilis na nagpadala siya ng mas maraming lalaki sa kanto kay Sammy. Mayroong ilang mga mangkukulam at wizard sa grupo ng mga lalaki na ipinadala upang hulihin si Sammy. Dahil may kakayahan si Sammy na kontrolin ang iba, naghanda si Bruce ng sarili niyang hanay ng mga kontrahakbang. Dahil sa grupong nakakagambala sa pagtutok ni Sammy, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa isang mahirap na labanan. Napapaligiran ng mga tauhan ni Bruce, sinalakay si Sammy mula sa lahat ng panig. Kaagad, isang malakas na puwersa ang bumangga sa kanyang katawan habang si Sammy ay napaatras. Baka iniwan na ako ni Levi. Sa ganitong sitwasyon, wala akong iba kundi deadweight sa kanya. Lumapit ang isa sa mga kampan ni Bruce. Ginoo, Johnston, ang ating mga puwersa ay darating sa loob ng 3 minuto. Sa pagdating ng kanyang hukbo, ito ang lawak ng kapangyarihan ni Bruce. Bagamat ang mga purong enerhiyang nilalang ay walang kamatayan,
ang bigat ng kapangyarihan ni Bruce ay umaasa pa rin sa kanyang hukbo. Sa kanilang pagdating, si Levi ay makulong. Kahit na makatakas si Levi sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat, ito ay isang imposibleng gawa. 2 minuto pa, nang malapit nang mahulog si Sammy sa kontrol ng mga mangkukulam, umatras si Levi at iniligtas siya mula sa kanilang mga hawak. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Kapaki-pakinabang pa rin siya sa akin. Haha, malamig na tumawa si Bruce habang pinagmamasdan ang dalawa. With how things turned out, they must have been working together. Gayunpaman, wala sa kanila ang makakatakas ngayon. Nang makita kung paano iniligtas ni Levi si Sammy, napagpasyahan ni Bruce na sila ay dapat magkasosyo. Gayunpaman, ito ay isang perpektong pagkakataon para kay Bruce. Ngayong kailangang magdala si Levi ng deadweight kasama niya, hindi na siya makakatakas. Kunin mo siya. Gamit ang isang wave ng kamay ni Bruce, ang kanyang puwersa ay lumukso sa pagkilos. Kaagad, sumulong ang mga tao para salakayin sina Levi at Sammy. Si Sammy, na lubhang nasugatan, ay walang magawa laban sa mga papasok na puwersa. 1 minuto pa. Ang aming pangunahing puwersa ay darating sa 1 minuto. Kapag narito na ang hukbo, ang lahat ng ruta ng pagtakas ay selyuhan na. Nang marinig ni Bruce ang ulat ng kanyang nasasakupan, nakita niya ang kanyang sarili na nasa sabik. Sa wakas, mahuli ko na siya. Sa kanya bilang aking bilangguan, maaari kong ilabas ang iba pa niyang mga kaalyado at durugan silang lahat. Kahit sa malayo ay maririnig ang paparating na hukbo ni Bruce. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakabinging tunog ng kanyang mga nagmamarcha na tropa at dumadagandong na mga tangke. Sa katunayan, ang kanyang hukbong panghimpapawid ay dumating sa pinangyarihan. Ang mga battle plane ay bumuo ng isang blockade formation at itinutok ang kanilang mga sandata kay Levi. Nagmura si Levi sa ilalim ng kanyang hininga. Nandito na ang puwersa niya. Sa loob ng ilang segundo, mapapalibutan na tayo. Walang paraan kung hindi natin papawiin ang lahat ng kanyang puwersa. Higit pa rito, nahaharap si Levi sa isa pang problema. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang mga advanced warriors mula sa Lab of Gods. Hindi niya magagarantiya na magagawa niyang lumaban sa kanyang paraan kung napapalibutan sila. Kaya naman, kailangan nilang subukan ang kanilang makakaya upang makatakas na may ilang segundo na lang ang natitira sa orasan. Sa ngayon, kinailangang harapin ni Levi ang isa pang problema, ang purong enerhiyang nilalang. Kung hindi niya magawang iwaksi ang mga ito sa kanyang landas, ito ay katulad ng pagiging napapaligiran ng kamatayan. Bagamat hindi nila maaaring saktan si Levi, maaari nilang panatilihin siyang nakapin. Higit pa rito, hindi sila napigilan. Kahit gaano pa karaming suntok o diskarte ang pinakawalan ni Levi laban sa kanila, mababago lang ang mga ito at hindi na siya makagalaw muli. Habang papasok ang kanyang mga kalaban, nakaramdam ng pagkairite si Levi. Ilang segundo na lang ang natitira, kailangang magdesisyon si Levi. Sa sandaling maubos ang oras, malalagay siya sa isang masamang sitwasyon. Ano sa lupa ang dapat kong gawin? Sa gitna ng kanyang gulat, sinulyapan niya si Sammy habang kumukulong ang mga ito. Patuloy na lumipas ang oras. 30 segundo. 20 segundo. Malapit nang matapos ang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2079. Kaharap si Cyrus. Ang hukbo ni Bruce ay ilang segundong nahihiya sa pagdating sa eksena. Hindi pa naaalis ni Levi ang purong enerhiyang nilalang sa kanyang landas. Bilis, mag-isip ka ng kung ano. Sa desperasyon, umungol si Levi kay Sammy. Ang malakas niyang sigaw ay naging dahilan ng pagbabago ng mood ni Sammy. Biglang may lumabas na grupo ng mga teenager mula sa crowd. Higit na partikular, ang grupo ay binubuo ng 13 hanggang 14 na taong gulang na mga batang babae at lalaki. Sila ang kilalang banda mula sa triple group na nakakuha ng palayaw na Genesis Devils, dahil sa kanilang bangis at nagdulot ng takot sa kanilang mga biktima. Bigla silang sumugod sa mga advanced warriors mula sa Lab of Gods. Bago ito, ang mga bigots ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na ipakita ang kanilang lakas. Sumunod lang sila sa utos ni Sammy. Matapos mahuli si Sammy, naglaan sila ng kanilang oras. Walang sino man mula sa triple group ang nangahas na utusan sila.
Nagawa nilang magtago sa isang sulok, sa ilalim mismo ng ilong ni Bruce, nang hindi nakakakuha ng anumang atensyon. Nang matanggap ng Genesis Devils ang utos ni Sammy, inatake nila ang mga advanced na mandirigma mula sa Lab of Gods nang walang pag-aalinlangan. Nagulat, hindi napigilan ng mga advanced na mandirigma ang kanilang sarili laban sa mabangis na pag-atake ng Genesis Devils. Matapos talunin ang mga advanced na mandirigma, sumugod ang mga Bagets patungo kina Levi at Sammy. Kasabay nito, humiwalay ang 6 na miyembro mula sa grupo upang pigilan ang mga nilalang na purong enerhiya. Ang paglitaw nila ay lumikha ng perpektong pagkakataon para makita sina Levi at Sammy. Sa loob ng ilang segundo, nagawa ni Levi at Sammy na makawala sa mga puwersa ni Bruce. Nakita ni Levi ang isang puwang sa gitna ng mga nagtitipon na puwersa at tinungo niya ito. Kung paanong sinubukan siyang pigilan ng mga nilalang na dalisay na enerhiya, ginawa silang di makagawa ng Genesis Devils. Bagamat 13 lamang sila, nagtulungan sila at nagawang pigilan ang mga advanced na mandirigma mula sa Lab of Gods. Kasabay nito, ginamit nila ang elemento ng sorpresa upang madaig ang mga purong enerhiya na nilalang. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat kay Levi, nahuli sila ng Genesis Devils. Ano ito? Napanganga si Bruce sa eksenang nasa harapan niya. Hindi ko alam na may ganyang fighters ang Triple Group. Ginoo, Johnston, mukhang mga produkto sila ng Devil Genesis Project. It was a collaboration between Triple Group and the Lab of Gods, mabilis na paliwanag ni Peter. 30 taon na ang nakalilipas, ang Lab of Gods ay nagtatag ng isang plano sa pag-asang lumikha ng Diyos. Kasabay nito, nagtatrabaho sila sa Triple Group at bumuo ng isang plano upang lumikha ng mga devil. Gayunpaman, ang mga plano ay halos magkapareho. Ang teknolohiyang ginamit upang muling likhain ang Diyos ay hindi mas advanced, at sa buong suporta sa Triple Group, tumulong lamang ang Lab of Gods sa ilang partikular na lugar. Ipinagpalagay ng Lab of Gods na ang Devil Genesis Project ng Triple Group ay gagawa ng mga makinang pamatay, na, sa pinakamaganda, ay mas mahusay kaysa sa The Annihilator. Hinding-hindi nila inaasahan na ang teknolohiya ng Triple Group ay mas advanced. Kahit na ang kanilang teknolohiya ay hindi pa nagtagumpay sa Lab of Gods, ito ay papalapit na. Dahil dito, ang Devil Genesis Project ay nagkaroon ng mataas na antas ng tagumpay sa matagumpay na paggawa ng 13 paksa. Higit sa lahat, mas malakas sila kaysa sa The Annihilator. Gayunpaman, itinago ng Triple Group ang mga Bagets na ito sa mata ng publiko. Ang kanilang presensya ay hindi napansin ng Lab of Gods. Ang mga nakatataas lamang ng Triple Group ang nakaaalam sa pagkakaroon ng Genesis Devils. Gayunpaman, ang Genesis Devils ay masyadong uhaw sa dugo at makapangyarihan. Matapos silang ganap na mabuo, nakita ng lahat na imposibleng pigilan sila. Napaka-wild ng Genesis Devils na halos gumawa sila ng kaguluhan sa Triple Group. Sa kabutihang palad, nakuha ni Sammy ang mga ito sa ilalim ng kanyang kontrol. Dahil dito, nakuha niya ang posisyon bilang pinuno ng security team. Nang malaman niya ang balitang ito, labis na nadismaya si Bruce na parang gusto niyang gulutin ang kanyang buhok. Kasalanan ng Triple Group ang lahat. Dahil sa kanila, malapit nang makawala si Levi sa kanyang mga hawak. Sumunod ka sa kanila. Ipadala ang lahat ngayon. Sigaw ni Bruce sa sobrang galit. Nagsimulang humabol ang lahat kina Levi at Sammy. Ano ang dapat nating gawin sa mga teenager? Tanong ni Peter. Hayaan natin ang Triple Group na humawak sa kanila, maikling sagot ni Bruce. Sumenyas siya sa purong enerhiyang nilalang. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin. Gayunpaman, ang Genesis Devils ay hindi alam kung paano makilala ang kanilang mga kaalyado o mga kaaway. Buong-buo silang sumunod sa utos ni Sammy. Kahit na humarap sa mga tropa mula sa Triple Group, walang awa silang pinatay ng Genesis Devils. Nang mapansin ni Bruce ang kanilang walang tigil na pag-atake, bumili ng tibok ng kanyang puso. F***, mukhang tataka si Levi. Biglang sumulpat si Cyrus na may dalang magandang balita. Huwag kang mag-alala, pipigilan ko siya, sigaw niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2080, ang makapangyarihang Cyrus. Haha, malaki. Nakalimutan ko na siya. Nagulat at natuwa si Bruce. Akala niya mawawala sa kanya sina Levi at Sammy.
Sa hindi malamang pagkakataon, muling nagpakita si Cyrus. Palaging nagpapakita si Cyrus sa mga mahahalagang sandali. Mukhang napatunayan na naman niya ang sarili niya sa pagkakataong ito. May utang na loob ako sa kanya. Mabilis, sumunod ka sa kanila. Napabuntong hininga si Bruce. Sinubukan ni Levi ang kanyang makakaya upang makatakas kasama si Sammy nang masira ang hadlang sa depensa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan na ni Sammy. Hindi naman sa hindi makakatakas si Levi, pero kinakaladkad niya ang oras. Kung tutuusin, kanina pa siya makakatakas. Gayunpaman, nanatili siya dahil gusto niyang pigilan si Bruce at ang mga tao mula sa Lab of Gods. Sa pamamagitan nito, ang natitira ay magkakaroon ng maraming oras upang makatakas. Ngayong naabot na niya ang kanyang mga mithiin, agad siyang umatras. May na-realize agad si Sammy. Kanina lang kalmado si Levi sa bahay ko dahil kinakaladkad niya ang oras. Si Bruce pala ang hinihintay niya. Samantala, naunawaan din ni Bruce ang sinusubukang gawin ni Levi. Hindi ko siya bibitawan. Buti na lang at nandito si Cyrus sa tabi ko. Biglang nagtanong si Levi nang tumakas siya kasama si Sammy, hindi ko inaasahan na may ganoong plano ka. Alam ni Sammy na si Levi ang nagsasalita tungkol sa nangyari nang mahuli siya nito kanina. Kahit na kaya niyang kontrolin ang Genesis Devils na lumapit at iligtas siya, hindi niya ginawa iyon hanggang sa huling sandali. Sa wakas, nagpasya siyang ilabas ang kanyang trump card sa dulo. Curious ako kung ano ang gagawin mo. Tsaka gusto kong malaman ang totoong pagkatao mo. Noong una, binalak kong tapusin ang lahat bago pa dumating si Bruce, ngunit minamaliit kita at iyong mga tauhan. Not to mention na minaliit ko rin ang lugar ko sa puso ni Bruce. Hindi ko inaasahan na ikaw pala si Levi. Kaya naman, huli na nang sinubukan kong kontrolin ang lahat. Agad na naintindihan ni Levi nang marinig ang paliwanag niya. Parang plano niyang hawakan ang lahat ng mag-isa. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay nawala sa kanyang kontrol sa huli. Gayunpaman, ang 13 batang Diablo na nasa ilalim ng kanyang kontrol ay talagang nakakatakot. Hindi nagtagal, tumakbo si Levi at Sammy palabas ng Stellar City. Malapit na sila ngayon sa daungan. Hanggat makapasok si Levi sa karagatan, tiyak na gagawa siya ng paraan para makatakas. Marami siyang nakilalang makapangyarihang mandirigma mula sa Lab of Gods at Triple Group sa paglalakbay. Gayunpaman, walang makakapidyo sa kanya. Maliban na lang kung sinubukan nilang palibutan si Levi ng sabay-sabay, o kung hindi lahat sila ay maghahain para sa wala. Gayunpaman, naramdaman ni Levi ang isang nangingibabaw, malakas na aura ng biglaan. Parang may naghihintay na sa kanya doon. Malalim ang problema natin, sabi ni Levi sa malalim na boses. Gulo, mukhang natarante si Sammy. Maaaring mas malakas siya kaysa sa purong enerhiyang nilalang. Nagdilim ang mukha ni Levi. Maaari ba tayong kumuha ng moalang ruta? Tanong ni Sammy. Huli na, yung tipong kanina pa tayo pinupuntirya. Kung lilipat tayo sa ibang lugar, baka mapaligiran tayo. Kailangan nating sumulong mula rito at manalo sa labanan sa lalong madaling panahon. Sabi ni Levi na may malamig na ekspresyon. Pagdating nilang dalawa sa dalampasigan, nakita nila ang isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng isang higanteng bato. Nakasuot siya ng itim na damit, at nakatikip ang kanyang mukha. Tsaka medyo katulad ni Levi ang paraan ng pananamit niya. Ang iyong paglalakbay ay huminto dito. Biglang umalangaw-ngaw ang isang matanda ngunit may hawak na boses. Napakalakas ng boses kaya naramdaman ni Sammy ang pagbagsak ng kanyang puso. Siya ay isang napakalakas na manlalaban. Ang taong nakatayo mismo sa harapan nila ay naglalabas ng nakakatakot na aura na mas malakas kaysa sa purong enerhiyang nilalang. Sa wakas ay naunawaan na ni Sammy kung bakit sinabi ni Levi na sila ay nasa malaking problema. Iyon ang unang pagkakataong nakatagpo si Levi ng napakalakas na kaaway. Halos hindi niya makayanan ang panggigipit ng lalaki sa kanya. Bukod dito, nakaramdam siya ng pamilyar na hininga mula sa huli. Biglang nanlaki ang mata ni Levi na parang may na-realize. Ikaw si Cyrus. Siya pala si Cyrus, the fiery demon. Iyon ang dahilan kung bakit napakahawig ng kanyang mga kilos sa Seven Fins. Bukod dito, naramdaman ni Levi na ang lalaki ay nagsanay ng parehong uri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban gaya niya. Nagulat si Cyrus sa narinig.
hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Levi. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na video.